Kabanata 1361 Bumaba ka dito. Ang nakakasilaw na gintong liwanag ay kumikislap, umaakit sa pansin ng lahat ng miyembro ng Scatter Thunder Clan. Nang mapatapat ang kanilang mga mata sa gintong liwanag, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Pinuno Elder. Ha! Ha! Imposible. Paano maaaring mahuli ang Pinuno Elder? Baka may isang third step na naghasik ng kaguluhan. Totoo ang sinabi niya kanina. Bumagsak na ang katawan ng Pinuno Elder at halos nawasak na ang kanyang pinagmulan na kaluluwa, iniwan lamang ang mga labi ng kanyang natirang kaluluwa. Sino ba itong taong ito? Ang Pinuno Elder ay bumagsak at nahuli niya ito. Ang walang hanggang kidlat ay bumalik na mahina. Nagkaroon ng kaguluhan sa Scatter Thunder Clan. Ang Pinuno Elder ang espiritual na haligi ng buong clan at kanilang ninuno. Hindi nila pinaniwalaan ang mga sinabi ni Wang Lin noon, pero nang makita nila ang pinagmulan ng kaluluwa ng Pinuno Elder, ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Ang kanilang mga isipan ay nayanig dahil ang kanilang espiritual na haligi ay ganap na bumagsak. Kung ang Pinuno Elder ay bumagsak, paano pa nila malalabanan? Ang lahat ng ito ay nangyari ng mabilis. Si Wang Lin ay ganap na walang awa at walang kaluluwa sa mga tao mula sa Outer Realm. Nang sinabi niyang nahuli ang Pinuno Elder, alam niyang dahil sa kanilang paniniwala sa Pinuno Elder, hindi siya paniwalaan ng mga miyembro ng clan, pero maaari niyang gamitin ito para magtanim ng binhi. Pagkatapos, sisirain niya ang Porma Sayon sa isang hampas, at sa oras na ang kanilang mga isipan ay maguluhan, ilalabas niya ang Soul Lasher. Hindi na niya kailangan itong gamitin sa pag-atake, ang tanging pagtingin lamang sa pinagmula na kaluluwa ng Pinuno Elder ay magiging parang isang walang awa na hampas sa puso ng Scatter Thunder Clan. Magdudulot ito ng pagsabog ng binhi na kanyang itinanim. Kagaya ng inaasahan ni Wang Lin, ang buong Scatter Thunder Clan ay nalito. Nang magulo ang Scatter Thunder Clan dahil sa pagkakahuli ng kanilang Pinuno Elder, may kumislap na poot sa mga mata ni Wang Lin. Habang umuungol ang kulog, iniwasiwas ni Wang Lin ang kanyang kamay at isang flash ng dugong liwanag ang sumabog. Ang hindi matitinag na sword ng dugo ay tumagos diretso patungo sa Fourth Heaven's Blight na Cultivator. Ito ang pinakamalakas na asero na itinakda ni Wang Lin. Ang dugong liwanag ay gumalaw ng may hindi matatawarang bilis. Nang mapansin ng Fourth Heaven's Blight na Cultivator, ang sword ng dugo ay tumagos na sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang malungkot na sigaw ang umalingaw, gisingin ng lahat ng miyembro ng Scatter Thunder Clan. Bagamat ilang saglit lamang ang gulo, malaki ang naging halaga. May malaking butas sa pagitan ng mga kilay ng Fourth Heaven's Blight na Cultivator, at ang kanyang katawan ay bumagsak. Tumakas ang kanyang pinagmula na kaluluwa habang sumisigaw, ngunit hindi nito kayang takasan ng sword ng dugo at muling tinamaan. Kahit na hindi pa siya nanginginig, magiging madali pa rin ang laban na ito dahil ang Fourth Heaven's Blight na Cultivator ay isang Thunder Cultivator, pero hindi siya agad mamamatay tulad ng ngayon. Kung hindi siya Thunder Cultivator, magiging mahirap ang laban ni Wang Lin. Sa kasalukuyan niyang lakas, kaya niyang talunin ang Third Heaven's Blight na Cultivators pero magkakaroon siya ng problema laban sa Fourth Heaven's Blight na Cultivators. Ang lahat ng ito ay nangyari ng mabilis. Bago pa makayanin ng Scatter Thunder Clan ang pagkatalo ng kanilang Pinuno Elder, nagulat sila ng patayin ni Wang Lin ng isang Fourth Heaven's Blight na Elder. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay walang pakialam at hindi na siya nagbigay pansin pa sa kanila. Ang sword ng dugo ay lumilipad sa paligid niya at ang Thunder Dragon ay gumagalaw pasulong. Lahat ng cultivator na nasa harap niya ay umatras. Hindi nila magawang maglakad kahit isang hakbang pa. Magulo ang isipan ng mga taong ito. The Wisp Scattered Spirit, sigurado akong kaya mong magtagumpay gamit ang iyong lakas. Nakatayo si Wang Lin sa itaas ng Thunder Dragon habang lumilipad patungo sa banal na lupa ng Scatter Thunder Clan. Ang banal na lupa ay nasa gitna ng 16 na cultivation planets. Pangalawa na itong pagbisita ni Wang Lin dito. Nang makarating siya, kumislap ang kanyang mga mata at tinitigan ang banal na lupa ng may mabigat na ekspresyon. Umupo siya sa Thunder Dragon at ang kanyang mga kamay ay nag-form ng sail. Ang kanyang katawan ay sumanib sa Thunder Dragon, kaya't wala ng paraan upang paghiwalayin silang dalawa. Habang kumikislap ang puot sa kanyang mga mata, ang Thunder Dragon ay umungol ng isang kalunos-lunos na sigaw. Maraming Scatter Thunder Clan Cultivator sa labas ng banal na lupa. Ngunit nang makita nila ang dambuhalang Thunder Dragon, nagsisigawan sila sa takot at mabilis na umatras. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw nang ang Thunder Dragon ay dumaan patungo sa banal na lupa at sumabog dito. Ang banal na lupa ay umalog. Mayroon ding Porma Sayon sa paligid nito, ngunit ito'y bumagsak nang ang Thunder Dragon ay tumama dito. Ang kontinente ay kumilos at may mga bahagi ng mga gilid nito na bumagsak. Ang banal na lupa ay kumilos na parang may mga dragons na gumagalaw sa ilalim. Ang mga tunog ng pagbiyak ay umalingaw at kumalat ang mga bitik sa banal na lupa. Ang mga tunog mula sa templo sa loob ng banal na lupa ay naging mas malakas pa. Ang walang hanggang kidlat sa loob ng templo ay lubhang hamina.
Nang ang Thunder Dragon ni Wang Lin ay basagin ang porma sayon, isang malalakas na tunog mula sa walang hanggang kidlat ang narinig. Isang thunderstorm ang sumabog mula sa templo, pinunit ito at ang mga piraso ay nagsalimbayan sa lahat ng direksyon. Nang bumagsak ang templo, tila napansin ng walang hanggang kidlat na ito'y nasa panganib at nagsimulang mag-shrink. Pagkatapos, nagsimula itong lumipad patungo sa walang katapusang kalawakan. Isang dambuhalang vortex ang lumitaw sa kalawakan. Ang vortex ay puno ng kulog, at ang walang hanggang kidlat ay patungo sa gitna ng vortex na ito. Nang makita ni Wang Lin na malapit nang makatakas ang walang hanggang kidlat, bigla siyang tumayo at 3 hakbang na lumapit dito. Nasa ilalim siya ng dambuhalang vortex, at karamihan sa walang hanggang kidlat ay pumasok na sa loob nito. Tanging ilang bahagi na lamang ang nanatili sa labas. Hindi nagatubili si Wang Lin at iniabot ang kanyang kamay upang saluhin ang tumatakas na walang hanggang kidlat, at walang awa itong hinayla. Bumaba ka dito. Isang malalakas na sigaw ang umalingaw at isang pagsabog mula sa vortex ang narinig, kasabay ng malakas na impact. Si Wang Lin ay umubo ng dugo. Hindi niya kayang labanan ng matinding lakas mula sa vortex. Karamihan sa walang hanggang kidlat ay nahila na papasok sa vortex dahil sa lakas na ito, iniwan ng ilang daang talampakan sa labas. Pati ang katawan ni Wang Lin ay nahihila rin. Parang siya'y matutulak na papasok sa vortex. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay mabagsik. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya, at sa huli, nakipagtulungan siya kay The Wisp Scattered Spirit upang patayin ang pinuno elder ng Scatter Thunder Clan. Lahat ng ito ay para maabsorb ang walang hanggang kidlat na ito. Ngunit sa pinakapayak na sandali, ang walang hanggang kidlat ay tatakas. Kung tatakas ito sa pamamagitan ng mga bituin, kaya itong habulin ni Wang Lin, ngunit ang nangyari ay lampas pa sa imahinasyon ni Wang Lin. Ang aura na lumalabas mula sa vortex ay hindi pamilyar kay Wang Lin, at mayroong isang bagay doon na nagdulot ng takot sa kanyang puso. Ang pakiramdam na ito ay nagdulot ng pangangaligkig sa kanyang anit, tulad ng naramdaman ni The Wisp Scattered Spirit nang makita niya ang tinatawag na Celestial Realm sa kauna-unahang pagkakataon. Ang walang hanggang kidlat na ito na aking tinutukan, walang sino man ang makakakolekta nito mula sa akin. Patayin ko ang mga Celestial at Diyos kung susubukan nila. Isang matinding kalooban ang nararamdaman sa puso ni Wang Lin, at pagkatapos maranasan ang matinding kalooban ng hindi mabilang na mga tao sa 7 million worlds, hindi niya hahayaang ang anumang nilalang mula sa kabilang panig ng vortex ay magnakaw mula sa kanya. Ancient God Body, palakihin. Habang hawak ni Wang Lin ang walang hanggang kidlat na tinatangay, mabilis na umiikot ang mga Ancient God Stars sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa isang iglap, siya ay lumaki na halos 10,000 talampakan ang taas sa kanyang tunay na anyo ng Ancient God. Ang isang 10,000 talampakang Ancient God ay may kapangyarihang kayang magpabagsak ng langit. Pati ang mga braso ni Wang Lin ay lumaki. Ang dugo sa kanyang katawan ay mabilis na damaloy at ang kanyang puso ay kumbit ng mabilis upang madagdagan ang daloy ng dugo. Nagbigay ito sa kanya ng mas maraming lakas. Ang mga Ancient Stars ay bumuo ng isang bagyong umiikot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang aura ng Ancient God ay damaloy sa bawat parte ng kanyang katawan, na bumuo ng isang hindi maipaliwanag na bagyo. Ang bagyong ito ay nagsanib sa kanyang tibok ng puso, na bumuo ng isang kalunos-lunos na sigaw. Lahat ng ito ay lumikha ng isang sumabog na puwersa sa mukha ni Wang Lin. Ang mga ugat sa kanyang mukha ay namaga habang marahas niyang hinayla pababa. Bumaba ka. Ang mga malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw ng malakas at ang katawan ni Wang Lin ay umatras ng mabilis. Pinilit niyang hilahin ang walang hanggang kidlat ng 1,000 talampakan palabas mula sa vortex. Isang mas malakas na puwersa ang lumabas mula sa vortex, humawak sa kidlat, at nagsimulang makipaglaban kay Wang Lin. Hinding-hindi ko hahayaang magnakaw ang sinuman mula sa akin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay mabagsik habang bawat parte ng kanyang katawan ay gumagalaw at ang kanyang puso ay kumikbit ng napakalakas. Ang mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay umiikot ng napakabilis na hindi ito kayang makita ng malinaw. Hindi ito kayang makita kahit gamit ang Divine Sense. Isang mas malakas na aura ng Ancient God ang nagmula sa kanyang katawan at ang mundo ay yumanig. Isang mahina ngunit galit na angal ang lumabas mula sa vortex. Sa paghila na ito, ang walang hanggang kidlat ay nahila pa ng ilang libong talampakan palabas mula kay Wang Lin. Ang tagpong ito ay nagdulot sa mga hindi mabilang na cultivators ng Scatter Thunder Clan na mapatulala. Isang mahina ngunit mabagsik na tinig ang umabot mula sa vortex, at tila ang buong Ancient Star System ay kumilos bago ito. Bitawan mo agad. Hindi ito isang bagay na maaaring pag-aari ng isang tao lamang. Kung magpapatuloy ka, papatayin kita. Sa sandaling ito, narinig ng hindi mabilang na mga tao sa Ancient Star System ang tinig na ito. Sa loob ng Blue Silk Clan sa Mount Blue, si Li Qianmei ay tahimik na tinitingnan ng malayo. May kalituhan at pagkalito sa kanyang mga mata. Parang isang alaala na hindi niya kayang putulin o kalimutan ay dahan-daang gumigising.
Si Dao Master Blue Dream na nasa tabi niya ay huminga ng malalim at tumigil sa pagtugtog ng zither. Nais sana niyang magsalita ngunit bigla na lang siyang nagbago ng ekspresyon. Tumakbo siya palabas ng bahay. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at tumitig sa walang katapusang bituin ng langit. Kabanata 1362 Pagtakas sa lupa, pagpino ng kulog. Ang tanda na ipinahayag ng Ancient Imperial Concubine ay lumitaw na. Ang ekspresyon ni Dao Master Blue Dream ay malungkot habang tinitingnan niya ang walang hanggan. Ang kanyang titig ay tila kayang penetrahihin ng walang hanggan. Sa sandaling ito, hindi lamang si Dao Master Blue Dream, kundi ang mga ekspresyon ng halos lahat ng cultivator na nasa ikatlong hakbang ay nagbago. Tumingala sila sa langit nang may matinding lungkot sa kanilang mga mukha. Isang bahagi ng Ancient Celestial Realm ay naruroon sa Ancient Star System, bagamat kakaunti ang nakakaalam nito. Nasa loob nito ang ilang mga babae, at lahat sila ay nagbukas ng kanilang mga mata at tumingala. Sa loob ng Ancient Star System, may isang malaking anino na mabilis na gumagalaw sa kalawakan. Siya si Tuo Sen. Ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang kanang kamay ay paulit-ulit na tinatama ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay, nagdudulot ng malalakas na tunog ng kulog na kumalat ng malayo. Gusto mong gawing alipin ng isang Diyos? Anong panaginip? Ako ay isang marangal na Diyos at ikaw ay isang simpleng cultivator na nais ang aking kaluluwa. Ano pang kalokohan? Lumayas ka! Lumayas ka! Ang mata ni Tuo Sen ay puno ng kabaliwan at ang kanyang boses ay umaabot sa galit. Biglang huminto si Tuo Sen at lumingon, at ang kanyang mga mata na puno ng dugo ay tumitig sa bituin ng kalangitan. Aura ng aking angkan. Ang aura na ito ay sobrang pamilyar. Bahagya ko siyang nakikilala. Hindi, si Tusi ang nakakakilala sa kanya. Ang boses ay umalingaw sa mga tainga ni Wang Lin na parang malalakas na tunog ng kulog, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa walang hanggang kidlat. Hindi lang niya ito binitiwan, kundi walang awa niyang hinayla ang walang hanggang kidlat. Anong biro? Bakit ko bibitawan lang dahil sinasabi mong gawin ko? Ang walang hanggang kidlat na ito ay akin. Kung magpapatuloy ka pa sa pagiging matigas ang ulo, huwag mong gawing dahilan ng pagiging walang awa ko. Ang malalim na tunog mula sa loob ng vortex ay naging isang malakas na sigaw, parang ang pagtanggi ni Wang Lin ay nagalit sa misteryosong nilalang. Ang kulog ay lumyo sa paligid ng vortex at umiikot ng mabilis, parang may isang bagay na magpapasabog palabas. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang galit na ito, at ang kanyang mga mata ay naging malamig. Galit. Kung kumpleto lamang ang aking fire essence, kaya ko kayong pasanin lang dahil sa galit na ito. Kahit hindi kayo mamatay, tiyak ay matinding masasaktan kayo. Hawak ni Wang Lin ang walang hanggang kidlat at walang awa niyang hinayla pababa habang ang Ancient God Power ay dumadaloy sa kanya. Ang walang hanggang kidlat ay halos naihila ng buo mula sa vortex. Ang sigaw mula sa vortex ay naging mas malakas. Bagamat hinayla rin ito, halatang hindi ito makakasabay sa Ancient God Power ni Wang Lin. Traidor ng Void Extinction daw, masamang labi ng mga inapo ng mga Ancient Gods, kung hindi ko lang nakikilala ang aura sa paligid ng iyong katawan, matagal na kitang nawasak. Dahil nais mong mamatay, susundin ko ang iyong kagustuhan. Sabi ng malakas na boses mula sa vortex. Ang kulog sa sentro ng vortex ay bumagsak at naging itim na usok. Ang usok ay bumuo ng dalawang malalaking kamay na punitin ang vortex mula sa magkabilang gilid. Sa isang iglap, ang vortex ay napunit ng mga malalaking kamay na ito. Ang gap na punitin ng vortex ay ganap na madilim at imposibleng makita ang nasa loob, maliban sa mga magaspang na braso na lumabas. Ang sandaling lumabas ang mga braso, nagsimula ang pagkabasag ng kalawakan na parang hindi ito dapat umiiral sa mundong ito. Naramdaman ni Wang Lin na siya ay tinamaan ng kidlat at ang kanyang mga mata ay naging pula. Parang nakilala niya ang braso. Nakilala niya ang mga braso na ito dahil nakita niya ito noong unang panahon. Nakaengkwentro siya laban dito mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas sa isang hindi malilimutang labanan. Noong panahong iyon, wala siyang kaalaman tungkol sa cultivation o ang mga lihim ng Inner at Outer Realms, siya'y wala pang alam. Gayunpaman, pagkatapos ng higit sa 1,000 taon, tuwing naaalala niya ang nangyari noon, siya'y kinakalabit ng takot. Isang pakiramdam ng kabaliwan ang dumating mula sa katawan ni Wang Lin. Tinutok niya ang mga mata sa mga braso at sumigaw ng malupit. Ikaw ang kumuha ng kaluluwa ni Wan Er mula sa akin noong nasa planeta Suzaku. Mensahero ng mga langit. Hindi karaniwang humahagulgol si Wang Lin, ngunit ngayon siya'y galit na parang isang hayop, at sino man na makakita sa kanya ay matutulala. Isang malamig na senggal ang dumating mula sa vortex at isang braso ang walang awang inabot si Wang Lin. Ang braso ay pinalilibutan ng kulog at kidlat, at tila ang braso mismo ay kulog. Bumaba ito na parang isang kidlat at agad na tinungo si Wang Lin. Si Wang Lin ay nasa kalagitnaan ng kabaliwan. Sa buong buhay niya, mayroon lamang siyang isang linya ng hangganan.
Anuman na may kinalaman kay Li Muan ay sapat ng magpabaliw sa kanya mula sa pagiging ganap na kalmado hanggang sa ganap na pagkabaliw. Sa sandaling ito, hindi siya nagdalawang isip na bitawan ang walang hanggang kidlat at tumalon sa braso. Habang gumagalaw siya, ang ancient god power sa kanyang katawan ay rumagso at ang kanyang cultivation ay nagalit. Isang malaking anino ng ancient god ang lumitaw sa likod niya, naglalabas ng matinding presyon na nagpapahina sa kalawakan mismo. Ito ay, si Tusi. Isang nakakagulat na boses mula sa vortex. Apoy. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng walang katapusang kabaliwan habang itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Ang asul na apoy ay lumabas mula sa kanyang kaliwang mata at agad na sumabog mula sa kanyang katawan. Isang asul na vermilion bird ang lumitaw at umungol. Habang umuungol, agad na kumalat ang asul na apoy, at sa isang iglap, isang dagat ng apoy ang sumikop sa lugar. Kulog. Ang kanang mata ni Wang Lin ay kumislap at pati na ang thunder mark. Ang malaking dragon sa ilalim niya ay gumalaw at ang vermilion bird at ang dragon ay nagsanim. Isang nakakagulat na spell ng kulog at apoy ang lumitaw. Laban. Ang sigaw ni Wang Lin habang lumitaw ang blood sword at agad na lumaki ng 1,000 talampakan. Hawak ni Wang Lin ang espada sa kanyang kamay. Sa sandaling hawakan niya ang blood sword, itinaas ng ancient god silhouette ang mga kamay nito. May isang flash ng blood light at 10,000 talampakang blood sword ang lumitaw sa mga kamay nito. Sa sandaling iyon, ang ancient god power ni Wang Lin ay pumasok sa blood sword. Ang dagat ng asul na apoy ay pumasok sa blood sword. Pati na ang asul na vermilion bird ay naging bahagi ng blood sword. Sa parehong oras, ang thunder dragon ay biglang pumasok sa katawan ni Wang Lin. Ang katawan ni Wang Lin ay parang isang black hole, nilulunok ang buong thunder dragon. Pagkatapos, ini-redirect niya ang power ng thunder dragon papunta sa blood sword. Ang pagsasanib ng thunder at apoy, ang pagsabog ng ancient god power, at ang battle intent mula sa star ng batas ay nagdulot kay Wang Lin na walang awa na mag-skip habang ang kamay ay umaabot. Ang mundo ay rumagso, isang hindi maipaliwanag na alon ang kumalat, at ang banal na lupa sa ibaba ay nabasag. Ang 16 na planeta ay apektado ng impact na ito at tinulungan ang kanilang landas. Ang espada na ito ay tumusok sa langit. Ang bloodlight ay nakakasilaw at naging tanging pinagmumulan ng liwanag sa paligid. Ang kamay na umaabot kay Wang Lin ay kumilos at isang guhit ng dugo ang lumitaw sa paligid ng pulso ng kamay. Isang hampas lang ang nagdulot sa kamay na matanggal sa braso, at ang dugo ay sumabog. Isang muffled na sigaw mula sa vortex at ang braso ay umatras pabalik sa vortex. Ngunit, habang umaatras, ang blood sword ay muling tumulak sa giant vortex. Ang pag-atake ay nagdulot ng rumbling sa vortex, ngunit hindi ito nasira. Sa halip, ang pag-atake ay nagpasidhi ng pag-ikot ng vortex ng mas mabilis dahil sa isang makapangyarihang puwersa na tumama dito. Ang braso ay umatras at ang vortex ay nawala, na parang hindi ito kailanman umiral. Pagkatapos na halos mawala ito, sumulong si Wang Lin na may hawak na blood sword at sumugod ng may mga mata na puno ng galit. Kahit na ang espada ay hindi matitinag, gaano man kalakas ang mga pag-atake ni Wang Lin, hindi ito nakaapekto sa vortex. Pinanood niya habang dahan daw ang nawawala ang vortex at narinig ang galit na sigaw mula sa loob. Bakit mo hawak ang espada na iyon? Ang espada na iyon. Ang boses ay naglaho at dahan daw ang nawala ang vortex. Ang huling pag-atake ni Wang Lin ay bumagsak ng sabay na nawala ang vortex at hindi tumama. Wala akong pakialam kung sino ka o saan ka nanggaling, pero balang araw bubuksan ko ang kalangitan at hahanapin ko kayong lahat. Noong mga panahong iyon, bago pa man kumpleto ang aking cultivation, kinuha mo ang kaluluwa ng aking asawa at naging ganito ang kanyang kalagayan. Hindi ko ipagpapatawad ang galit na ito. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay puno ng puot. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nagalit mula nang dumating siya sa Ancient Star System. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, masyadong mabilis para sa sinuman na makapag-react. Masyadong mabilis para ang walang hanggang kidlat ay pumasok sa vortex. Ang vortex ay nawala, iniwan ang walang hanggang kidlat na walang lugar na matakbuhan. Biglang lumingon si Wang Lin at tumingin sa walang hanggang kidlat. Matapos itong masakta ng espada sa 7 million worlds, labis itong nanghina. Pagkatapos, kamakailan lang, naapektuhan ito ng shockwave mula sa kabaliwan ni Wang Lin. Nang tingnan siya ni Wang Lin, mabilis itong umatras na parang may katalinuhan. Saan ka pupunta? Ang galit na hangarin ni Wang Lin ay patuloy na dumadaloy habang ginamit niya ang special bending upang lumitaw sa harap ng walang hanggang kidlat. Ang kanyang kanang kamay ay humawak ng walang awa. Ang walang hanggang kidlat ay nagbuga ng malalakas na tunog ng kulog. Tumigil ito sa pagtakas at sumugod kay Wang Lin. Ngunit mabilis na nahawakan ito ni Wang Lin sa kanyang kanang kamay, at nagsimulang kumilos ang walang hanggang kidlat. Agad na binuksan ni Wang Lin ang kanyang bibig at nilunok ito. Ang walang hanggang kidlat ay agad na nalunok ni Wang Lin. I-refine ko ang walang hanggang kidlat na ito,
i-refine ko ang 8 Thunder Dragons, kunin ang lahat ng Thunder ng Elder, at magiging kumpleto ang aking Thunder Essence. Tataas ang aking cultivation level. Pinutol ni Wang Lin ang kamay ng mensahero ng kalangitan. Bagamat hindi pa ipinapakita ang mensahero ng kalangitan, mas malakas ito kaysa sa nakita ni Wang Lin sa planetang Suzaku. Gayunpaman, pinutol pa rin ni Wang Lin ang kamay nito gamit ang kanyang Thunder, Apoy, Battle Intent, at Blood Sword at pinilit itong umatras. Matapos kunin ang walang hanggang kidlat, pinigilan ni Wang Lin ang kabaliwan at lungkot na sumak dahil sa paglitaw ng mensahero ng kalangitan. Ibinangon niya ang kanyang manggas at bumagsak ang palad ng mensahero ng kalangitan sa kanyang harapan. Pagkatapos maputol, hindi na ito laman at dugo. Isang kristal na hugis palad na kumikislap ang nakita. Matapos itong tingnan, kumurot ang mga mata ni Wang Lin. Ang palad na ito ay walang palm print. Lahat ng mga kamay ng tao ay may palm print. Kahit gaano pa kataas ang iyong cultivation, hindi nila pipiliing sirain ang kanilang palm print. Baka ang mga mensahero ng kalangitan ay walang palm prints, kumislap ang mga mata ni Wang Lin nang ilagay niya ang stone palm sa kanyang storage space. Tumingin siya sa paligid sa mga miyembro ng Scatter Thunder Clan na hindi tumapang lumapit. Ibinaba ni Wang Lin ang kanyang tingin at handa na sanang umalis. Bilang para sa paglilinis, gagawin na ni The Wisp Scattered Spirit ang iba. Wala nang kinalaman kay Wang Lin ang lahat ng ito. Nang malapit nang umalis si Wang Lin, may isang tao na nagmadali mula sa malayo matapos magdalawang isip. Napapalibutan siya ng starlight at may matulis na bagay sa ilalim ng kanyang mga paa habang lumilipad siya papunta kay Wang Lin. Master, naalala mo pa ba ako? Ang katawan ng cultivator ay nanginginig. Nang binanggit niya ito, parang tinataksil niya ang Scatter Thunder Clan. Bagamat ang clan ay nahaharap sa isang krisis, maaari pa rin siyang patayin ng kanyang sariling clan. Ngunit dahil sa determinasyon sa kanyang puso, wala na siyang panahon para mag-isip pa. Putang ina, ang isang tao ay kailangang magdesisyon sa kanilang buhay. Nakasalalay na sa aking kapalaran ito. Kung mananatili ako, mamamatay ako, kaya susunod na lang ako kay Master kahit tinataksil ko ang aking clan. Wala akong pakialam. Tumigil si Wang Lin at lumingon gamit ang malamig na tingin. Ang tingin niya ay tumama sa mata ng cultivator. Ang taong ito ay nanginginig habang kinagat ang kanyang mga ngipin at mabilis na nagsabi, Master, ako. Ako si Zong Big Red. Zong, bilang maliit na Zong. Red, bilang maliit na Red. Ako si Zong Big Red, Master. Master sa isang araw, Master sa buong buhay. Master, huwag mong iwanan ako. Handang magsilbi sa iyo ang maliit na ito magpakailanman at hindi magtataksil sa iyo. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling malamig habang mabangis na sinabi, gusto mo bang sumama sa akin? Mabilis na lumipad si Zong Big Red ng malayo upang hindi mapatay ng kanyang sariling clan. Nang marinig niya ang mga salita ni Wang Lin, mabilis siyang tumango at sinabi, Master, basta't payagan mong sumama ang maliit na ito, gagawin ko ang lahat ng ipinag-uutos mo. Kung kailangan man ng apoy o pagnanakaw, bihasa ako sa lahat. Hindi ako mas mahina kay Shu Liguo, Master. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon, Master. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan siya si Zong Big Red. Pagkatapos ay lumingon siya at ini-wave ang kanyang manggas. Isang hangin ang pumalibot kay Zong Big Red at inilagay siya sa storage space ni Wang Lin upang samahan si Shu Liguo. Tumungtong siya ng isang hakbang at tumawid ng hindi masukat na distansya upang lumitaw kung saan nakikipaglaban si The Wisp Scattered Spirit laban sa mga cultivators ng Scatter Thunder Clan na may Heaven's Blight. Ang mga spell ay naglapanas sa paligid. Nang dumating si Wang Lin, kumislap ang mga mata niya ng pula. Ang G-Realm niya ay lumabas bilang pula ng kidlat at sobrang bilis nito. Tumagos ito sa ulo ng isang unang Heaven's Blight cultivator na nagdulot ng pagguho ng kanyang origin soul. Pagkatapos ay pumasok ito sa pangalawang Heaven's Blight cultivator na nagdulot ng pagsabog ng kanyang ulo. Fellow cultivator Scattered Spirit, mag-ingat ka. Aalis na ako. Tumungtong pa si Wang Lin ng isang hakbang at binalik ang G-Realm at nawala ng walang bakas. Pumunta siya at agad pinatay ang dalawang tao. Natakot ang mga tao na nakikipaglaban kay The Wisp Scattered Spirit. Tumawa si The Wisp Scattered Spirit ng malakas. Brother Wang, mag-ingat ka. Naniniwala akong magkikita pa tayo balang araw. Pag nagkita tayo ulit, magugulat ka. Ang boses ni Wang Lin ay nagmula sa kalawakan habang siya ay umalis mula sa domain ng Scatter Thunder Clan. Magugulat. Nalilito si The Wisp Scattered Spirit, ngunit hindi siya nag-isip pa ng marami habang siya ay nagsisimula ng maghiganti laban sa Scatter Thunder Clan. Mabilis na gumalaw si Wang Lin sa Ancient Star System at mabilis na nawala ang kanyang aura hanggang sa walang matirang bakas. Parang isang mortal, at ang kanyang 5 essences ay magkakaugnay upang hindi maipakita ang kanyang aura. Dapat madali akong matutunto ng isang cultivator ng third step pero dahil may 5 essences akong nagtatago ng aking aura,
kailangan ko lang maghanap ng lugar na maraming tao. Kung may talagang naghahanap sa akin, makakapagtago ako ng ilang sandali. Ngayon kailangan kong mabilis na i-refine ng kidlat. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at ginamit niya ang spatial bending ng ilang beses bago lumitaw sa ibabaw ng isang cultivation planet. Ang planetang ito ay kabilang sa isang maliit na clan ng Ancient Star System. Punong-puno ng mga mortal, at ang kabisera ay punong-puno ng tao. Ang mga kalsada ay abala, at hindi bababa sa 10 milyon ng mga tao sa lungsod na ito. Nang dumating siya, ang kanyang buhok ay naging itim at nakatali. Nakaputi siyang damit at may fan sa kamay, tulad ng isang iskolar habang siya ay pumasok sa kakaibang mundong mortal. Punong-puno ng tao ang kalsada. Hindi nag-iwas ang mga lalaki at babae sa isa't isa nang may pag-aalinlangan tulad ng nangyari sa planetang Suzaku. Magaan ang kanilang mga pananamit at masigla. May mga stall din sa gilid, bagamat kakaunti lamang ang may mga upuan, at maraming tao ang nagtitipon. Narinig pa ni Wang Lin ang isang tao na nagbabasa nang dumaan siya sa isang restaurant. Tungkol kay Shu Yuho ng Zanyan Sect, may kakaibang personalidad siya at mahilig maglakbay sa mundong mortal. Maraming mga kwento ng kanyang mga pakikipagsapalaran, at dito niya nakilala ang kanyang cultivation partner, si Chu Yuexuan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano nagkakilala ang dalawang celestial na ito. Ang kwento ay magiging magarbo at hindi matutumbasan, kaya pakinggan niyo ito ng mabuti. Ngumiti si Wang Lin. Ang mga mortal na lungsod ng Ancient Star System ay kawili-wili. Nakakamangha na ang mga mortal ay nag-uusap tungkol sa mga cultivators, kahit na karamihan sa mga iyon ay gawa-gawa lamang. Gayunpaman, ipinapakita nito na hindi pamilyar ang mga mortal dito sa mga cultivators. Pagpasok niya sa lungsod na ito, agad na napansin ni Wang Lin na marami sa mga tao dito ay mga cultivators nang hindi kinakailangan na ipalabas ang kanyang divine sense. May mga lalaking at babaeng cultivator sa restaurant na nakikinig ng buong atensyon sa kwento. May halos 100 cultivators sa silangang bahagi ng kabisera. Mas mabuti ng ganito para mas magulo ang buhay force dito. Dahil sa pagtulong ng aking essences, dapat ay okay ako sa maikling panahon. Dapat ay sapat na ang oras para i-refine ko ang walang hanggang kidlat sa aking origin soul. Teka, gaano kaya kataas ang magiging cultivation level ko? Tahimik na naglakad si Wang Lin papunta sa restaurant. Kabanata 1363 Mahabang katahimikan. Ang mortal na kabisera ay napakalaki at masikip ang populasyon. Mas marami ang mga tao sa kanlurang bahagi kaysa sa tatlong natitirang bahagi. Unti-unti ring natutunan ni Wang Lin na hindi ginagamit ng mga tao rito ang pilak at ginto bilang pera, tulad ng sa planetang Suzaku. Mayroong isang bagay na tinatawag na mortal crystals, na katulad ng pilak at ginto para sa mga mortal, depende sa laki. Walang silbi ang mortal crystals para sa mga cultivator, ngunit dahil sa kanilang bihirang presensya at kagandahan, ginagamit sila bilang pera ng mga mortal. Sa antas ng kultibasyon ni Wang Lin, madali niyang makukuha ang mga ito. Nasa loob siya ng kabisera ng isang bahagi ng kanyang origin soul ay umalis mula sa kanyang katawan at bumaba sa ilalim ng lupa. Walang nakapansin sa kanya habang natagpuan niya ang isang ugat ng mortal crystals na nakatago sa ilalim ng lupa. Pinalibutan niya ito at pinrosezo ang isang bahagi ng ugat. Nang bumalik ang bahagi ng kanyang origin soul, marami ng mortal crystals sa kanyang storage space. Habang naglalakad siya sa lungsod, hindi siya gumamit ng anumang spells at unti-unting nakarating sa kanlurang bahagi ng lungsod. Dito, walang katapusang mga bahay at ang kalsada ay sira-sira. Maging ang mga bahay ay mukhang luma at worn na, tila hindi na-maintain sa loob ng mahabang panahon. Ngunit mayroong isang kakaibang bagay sa kanila. Halos bawat bahay ay may sanga ng dahon na nakasabit sa ilalim ng bubong. Tila ito ang natatanging kaugalian ng lugar na ito. Ang mga tao na naglalakad dito ay may mga simpleng kasuotan at mabilis ang lakad. Hindi nakaakit ng pansin ni Wang Lin ang kanyang pagdating. Matapos magmasid, madali niyang natagpuan ang ilang mga bahay na ibinebenta. Pagkatapos mahanap ang isang lugar na may matinding populasyon, bumili si Wang Lin ng isang bahay. Ang bahay na ito ay nasa gitna ng kalsada at may malaking puno sa labas. May tindahan ng noodles sa ilalim ng puno at nagtitinda rin ng rice wine. Ang mga mahihirap na pamilya ay hindi kayang kumain sa mga restaurant, kaya't kumakain na lang sila ng isang mangkok ng noodles at isang tasa ng rice wine upang mapuno ang kanilang tiyan. Dumating ang dapit hapon at ang langit ay dumilim. Panahon na ng hapunan. Ang mga pamilya rito ay masaya habang nag-uusap at tumatawa ng malakas. May mga batang naglalaro sa kalsada at nagtatapon ng maliliit na bato. Si Wang Lin ay nakaupo sa pintuan ng kanyang bahay at ngumiti habang pinagmamasdan ang lahat. Nang bilhin niya ang bahay, marami sa mga kapitbahay ang lumapit sa kanya at nakipag-usap. Si Wang Lin ay napakabait sa kanila, at karamihan sa kanila ay nalaman na si Wang Lin ay isang estudyante dito para sa pagsusulit. Hindi niya kayang manatili sa isang inn, kaya bumili siya ng bahay dito upang mag-aral para sa pagsusulit sa susunod na taon.
Habang dahan-daang dumidilim ang langit, ang mga pagod na manggagawa ay umuwi at ang lahat ay naging tahimik. Dahan-daang lumitaw ang liwanag ng buwan. Ang lalaki sa ilalim ng puno ay nanunood sa dalawang manggagawa niyang nag-iimpake ng tindahan. May hawak siyang pipe at naglakad siya patungo kay Wang Lin na nakatingin sa langit di kalayuan. Kinuha niya ang isang sisidlan ng alak at nilapitan si Wang Lin. Bata, malamig ang gabi, heto ang isang sisidlan ng rice wine para sa iyo. Uminom ka ng kaunti habang nag-aaral mamaya upang magpainit ng katawan. Kung yumaman ka balang araw, maaari mong bayaran ako. Ibinigay niya ang sisidlan kay Wang Lin bago umalis kasama ang kanyang dalawang manggagawa. Hinawakan ni Wang Lin ang sisidlan at napansin niyang kalahating puno pa ito. Ngumiti siya patungo sa direksyon ng matandang lalaki at naramdaman niyang kumalma ang kanyang puso. Kumpara sa malupit na mundo ng cultivation, mas pinipili ni Wang Lin ang ganito. Dahan-daang lumakas ang liwanag ng buwan at dumating ang malamig na hangin. Ang hangin ay umuugong sa kalsada at ang mga dahon na nakasabit sa mga bahay ay nagsimulang magkaluskos. Malamig ang hangin na ito, at kapag nagsama ang ulan, lalo pang pinalamig ang ulan. Ang maliliit na bato sa kalsada ay tinangay ng hangin at ang alikabok ay tumaas. Parang lahat ay natakpan ng hamog. Bawat bahay ay nagsindi na ng mga oil lamp. Ang liwanag ay tumagas mula sa mga bintana, na nagbigay sa lugar ng isang tiyak na alindog. Kinuha ni Wang Lin ang sisidlan ng rice wine at nagmasid sa paligid bago bumalik sa loob ng kanyang bahay. Ang bahay ay simple ngunit malinis. Sa sandaling isinara ang pinto, ang tunog ng hangin ay tumigil na parang nasa ibang mundo. Halos hindi na maririnig. Nang sindihan ng lampara, ang kumikislap na liwanag ay nagbigay sa bahay ng mas mainit na pakiramdam kaysa kanina, na itinago ang kadiliman mula kanina sa isang sulok. Maski ang aking isipan ay kumalma sa lugar na ito. Ilagay ni Wang Lin ang sisidlan ng alak sa tabi ng oil lamp at umupo. Huminga siya ng malalim at dahan-daang pumikit. Nang pumikit siya, nagsimulang magtrabaho ng mabilis ang kanyang origin soul, bumuo ng isang makapangyarihang lakas. Parang isang bagyong nangyayari sa loob ng kanyang origin soul, ngunit wala ni isa mang makakakita nito sa labas. Si Wang Lin ay tahimik na nakaupo, ngunit ang apoy ng oil lamp ay parang gumalaw. Ang anyo ni Wang Lin sa ilalim ng apoy ay nagsimulang magbaluktot. May isang nakakagulat na tanawin sa loob ng isipan ni Wang Lin. 8 sinaunang Thunder Dragons ang umuungal na parang baliw, sinusubukang lumabas mula sa kanyang origin soul. Ngunit ang kanyang origin soul ay parang isang kulungan, at kahit anong pilit nila, hindi nila kayang magkaluskos. Kahit na ang antas ng cultivation ni Wang Lin, hindi magiging madali para sa kanya na pinuhin at tanggapin ang 8 sinaunang Thunder Dragons. Gayunpaman, bukod sa Thunder Essence, mayroon din siyang Fire Essence. Habang ang 8 sinaunang Thunder Dragons ay nagpipilit, dumating ang asul na apoy sa kanyang origin soul at pinalibutan ang 8 sinaunang Thunder Dragons. Pagkatapos mapagtagumpayan ng apoy ang 8 sinaunang Thunder Dragons, nagsimula itong pakinisin ang mga ito. Ang Vermilion Bird ay pinalibot ang 8 sinaunang Thunder Dragons at minsang nagbuga ng apoy upang palakasin ang kanyang kapangyarihan habang pinoproseso ang mga ito. Ang origin soul ni Wang Lin ay halos kalahating sinaunang Thunder Dragon na. Ang kulog ay umabot sa kanyang origin soul at ang isang ikasyam na sinaunang Thunder Dragon na binubuo ng kanyang origin soul ay lumitaw. Pinalibot nito ang 8 sinaunang Thunder Dragons, nag-aabang ng pagkakataon upang kanin ang mga ito. Dahan-daang lumipas ang oras. Ang 8 sinaunang Thunder Dragons ay nagbigay ng malungkot na mga sigaw sa loob ng asul na apoy. Ang mga sigaw na ito ay ganap na na-isolate sa loob ng origin soul at wala ni isa mang tumagos. Tahimik na tahimik ang bahay ni Wang Lin, tulad ng sa lahat ng iba pa. Nang dumating ang hitin gabi, ang mga ilaw mula sa mga bahay ay nawalan ng sigla isa-isa. Halos lahat ng bahay sa kanlurang bahagi ay nawalan ng ilaw, maliban sa ilan. May isang mahinang tunog mula sa labas ng mga bahay at dahan-daw ang naging malakas hanggang sa masira ang katahimikan, ngunit hindi ito nakakaistorbo. Dumating na ang malamig na alon, isara ang pinto at patayin ang ilaw. Isang boses na dahan-daw ang dumating at dahan-daw ang umalis at bumalik ang katahimikan. Ngunit sa sandaling umalis ang taong iyon, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at kumislap ang mga ito ng maliwanag. Iniabot niya ang kanyang kamay at ang sisidlan ng alak ay lumipad sa kanyang kamay. Uminom siya ng malaki. Ang maasim na alak ay pumasok sa kanyang tiyan at ang init ay kumalat sa katawan niya, na may kaunting anghang na iniwan sa kanyang bibig. Pagkatapos ay muling pumikit si Wang Lin. Ang kanyang origin energy ay kumilos at mas maraming apoy ang lumitaw sa kanyang origin soul. Pumasok ang kapangyarihan ng apoy sa kanyang origin soul at ginawa nitong mas mabagsik ang dagat ng apoy. Pinroseso nito ang alak hanggang ang essence na lang nito ang natira. Ang essence ay dinala papunta sa dagat ng apoy na nagpaproseso sa 8 sinaunang Thunder Dragons.
Sa panahong ito, ang dagat ng apoy ay sumabog at nagsimulang magliyab ng higit pa. Habang ang apoy ay umuusok, isa sa 8 sinaunang Thunder Dragons ay nagsimulang magsigaw ng malupit. Ang sinaunang Thunder Dragon ay nanginginig at biglang bumagsak. Sa sandaling bumagsak ito, ang ika-9 na sinaunang Thunder Dragon na binuo ng Origin Soul ni Wang Lin ay sumugod tulad ng kidlat at nilamon ito. Ang bumagsak na sinaunang Thunder Dragon Soul ay nawala ng lahat ng resistensya matapos itong ganap na pinrusazo ni Wang Lin, at naging bahagi siya. Sa loob ng bahay, ang mukha ni Wang Lin ay naging rosas na parang kumain siya ng isang napakanutrisyong bagay. Bagaman nakapikit ang kanyang mga mata, may isang banayad na thunder mark na kumislap sa ilalim ng kanyang eyelid. Tahimik na tahimik ang kwarto, ngunit ang apoy sa mesa ay kumikislap ng marahas at ang anino ni Wang Lin ay patuloy na magbaluktot. Sandali pagkatapos, ang apoy ay nawala at ang kwarto ay naging kasing dilim ng sa labas. Tanging ang thunder mark ni Wang Lin na lamang ang nagbigay ng bahagyang liwanag. 7 sa 8 matitigas na sinaunang Thunder Dragons ang natira, at sila ay nagsusumigaw ng parang baliw. Ang dagat ng apoy ay naging 7 bahagi mula sa 8 bahagi, na nagpasidhi sa apoy na tinatamo ng bawat sinaunang Thunder Dragon. Sa ilalim ng matinding pagkasunog na ito, ang 7 sinaunang Thunder Dragons ay nagsisigaw ng malupit. Hindi nagtagal at isa pang sinaunang Thunder Dragon ang bumagsak at nilamon ni Wang Lin. Sumugod ang Origin Soul ni Wang Lin sa natitirang 6 na sinaunang Thunder Dragons. Dumaan siya sa apoy at nagsimula ng isang mabagsik na labanan upang kanin sila. Dahan-daang lumipas ang gabi at ang araw ay sumak sa buong lupa, ginaisang ang natutulog na lungsod. Ngunit dumating ang sikat ng araw ng medyo huli dahil ang mga ulap na may madilim na kulay ay nagtago sa araw, kaya't ang lahat ay malabo. May mga pagyanig ng kulog mula sa mga thunderclouds at nagsimulang umulan ng maliliit na patak. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata habang nakaupo. Nakain at nakuha ko na ang 7 sinaunang Thunder Dragons mula sa 8. Isa na lang ang natira. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Kabanata 1364 Ancient Star System Order. Ang itim na mga ulap ay sumikop sa kalangitan at pinunit ang sikat ng araw habang ang ulan ay bumagsak mula sa langit. Ang tunog ng ulan ay dumadagandong sa mga bubong, sa kalsada, at sa bawat naglalakad na tao sa kalye. Sa loob ng mga bahay, malinaw na naririnig ng mga residente ang ulan na tumatama sa kanilang mga bubong. Ang ulan ay dumadaloy pababa sa gilid ng mga bubong, bumubuo ng mga kurtina. Ang mga sanga ng mga dahon na nakasabit sa mga pintuan ay kumakalusko sa ulan habang ang ulan ay dumadaloy at nagsasanib sa mga kurtina ng ulan. Ang lupa ay tila matagal ng tuyo. Habang ang mga patak ng ulan ay bumagsak, malaking dami ng alikabok ang sumama rito, ngunit bago pa man ito tumaas, agad itong ibinagsak pabalik ng ulan, nagiging bahagi ng putik. Ang mga naglalakad sa kalsada ay mabilis na dumadaan na nakasuong ng mga kapote, ang kanilang mga uloy na kayuko. Kahit na umuulan, araw pa rin at kailangan pa nilang magtrabaho. Ang ilang mga bata ay gumagapang sa mga bintana at humahabol sa ulan habang tumatawa. Ang kanilang mga tawa ay umaabot ng malayo sa ulan. Ang ulan na ito ay bumagsak dahil kay Wang Lin. Binuksan ni Wang Lin ang pinto ng bahay at naramdaman ang damp na hangin na humaplo sa kanyang mukha. Ang lamig ng hangin ay nakakapresko. Tumingala siya sa ulan na bumabagsak mula sa langit at sa mabagsik na kulog mula sa mga ulap. Sa simula, ang tunog ng kulog ay malayo, ngunit mabilis itong lumapit hanggang sa isang malakas na tunog ng kulog ang sumabog sa tabi ng kanyang mga tainga. Nagulat ang ilang mga bata at hindi na sila naglakas loob pang lumapit sa mga bintana. Tahimik ang mukha ni Wang Lin habang kinuha ang sisidlan ng alak at uminom. Ngumiti siya habang tinitingnan ang pamilyar na buhay ng mga mortal sa harap niya. Ang mga bata, lalo na, ay nagpaalala sa kanya ng nakaraan. Noong unang panahon sa planeta ng Suzaku, siya rin ay gumagapang sa bintana at ini-extend ang kanyang kamay upang hayaan ang ulan na tumama sa kanyang kamay habang siya ay sumisigaw ng masaya. Halos 2,000 taon na. Hindi alam ng mga cultivator ang oras, at hindi marami ang nakakaalala ng kanilang edad. Hindi ko na matandaan kung ilang taon na ako. Ininom ni Wang Lin ang isa pang lagok ng alak at nakaramdam ng kalungkutan. Malakas ang malamig na hangin na humaplo sa katawan ni Wang Lin. Tahimik siyang nagmuni-muni saglit, at nang siya ay malapit ng isara ang pinto, nagbago ang kanyang ekspresyon at dahan-dahan niyang tiningala ang langit. Ang kalangitan ay abot pa rin ng madilim na mga ulap at ang ulan ay hamarang sa kanyang pananaw. Ngunit hindi ito nakaapekto kay Wang Lin, at nakita niya ang 2 espada na lumilipad sa malinaw na kalangitan sa ibabaw ng madilim na mga ulap. May isang lalaki at isang babae sa mga lumilipad na espada. Ang lalaki ay nakasuot ng asul at napakagwapo. Hindi mababa ang kanyang antas ng cultivation, nasa Nirvana Scryer. Ang babae naman ay may kahinhinan at nakasuot ng damit na kulay phoenix. Siya ay napakaganda at naglalabas ng aura ng isang noble. Sa ilalim nila ay ang mga madilim na ulap.
Mula sa kanilang posisyon na nakatingin pababa, malinaw nilang nakita ang mga kidlat na gumagalaw sa loob ng mga ulap at narinig nila ang malalakas na tunog ng kulog. Yuzuan, tinawag ng clan ang isang mahalagang pulong. Hindi pa sapat ang iyong cultivation, kaya huwag maging matapang. Tumingin ang babae sa lalaki ng mahinahon at bamulong, makikinig ako sa iyo. Nagtataka ako kung anong nangyari at bakit nagpadala ang mga elders ng ganitong kagyat na tawag. Napakabihira nito. Nagkaroon ng seryosong ekspresyon ng lalaki. Siya rin ay may mga pagdududa sa kanyang puso at magsasalita na sana, ngunit bigla siyang tumingin sa malayo. Inilagay niya ang kanyang braso sa harap ng babae at huminto sila sa ere. Isang sinag ng itim na liwanag ang dumaan sa madilim na ulap. Ang itim na hangin ay patungo sa parehong direksyon ng dalawa, ngunit nang matukoy ito, agad nagbago ang direksyon at tumungo papunta sa kanila. Sandali lang at nakarating na ang itim na hangin at isang batang lalaki na nakasuot ng itim ang lumitaw. May malamlam na tingin siya at tahimik na tinitingnan ng babae na si Yuzuan. Ang mga mata ng lalaking hamarang sa babae ay kumitid at ipinako ang kanyang mga kamay. Magandang araw, kapatid Ju. Nagbigay ng banayad ng ngiti ang babae at mahinang nagsabi, ang bunso ay bumabati kay kapatid Joe. Ang batang lalaking pinangalan ng Joe ay may komplikadong ekspresyon habang binawi ang kanyang tingin at tumingin sa lalaki na nakasuot ng asol. Malamig niyang sinabi, ang Scatter Thunder Clan ay winasak. Ang kanilang head elder ay tinalo at nawawala. Lahat ng ito ay nakumpirma ng Sovereign Council. Nagpadala sila ng Ancient Star System Order upang ipaalam sa lahat ng mga clan. Ang kagyat na tawag na ito ay upang makuha ang anunsyo mula sa Sovereign Council. Gamit ang dakilang divination spell, natuklasan ni Grandmaster Yunluo ng Sovereign Council ang hitsura at origin soul imprint ng taong Samire sa Scatter Thunder Clan. Nagpadala na ng Ancient Star System Kill Order. Napakalaki ng usapin na ito, natatakot akong pati tayo ay kailangang maghanap. Pati ang planetang ito ng cultivation ay kailangang suriin ng mabuti. Mag-ingat kayo. Ano? Malaking pagbabago sa ekspresyon ng lalaking pinangalan ng Yu at puno ng hindi makapaniwalang mga mata. Ang babae sa tabi niya ay nabigla rin. Ang head elder ng Scatter Thunder Clan ay sinasabing nasa 5th Heaven's Blight at walang makatalo sa kanya kundi ang mga cultivator sa 3rd step. Maliban na lang kung ang gumawa ng krimen ay isang cultivator sa 3rd step. Pati na rin ang Scatter Thunder Clan ay may daan-daang libong tao at maraming malalakas na cultivator. Paano sila nawasak? Ang Scatter Thunder Clan ay may Eternal Thunderbolt na umiral mula pa sa sinaunang panahon. Ang usaping ito. Ang batang lalaking nakasuot ng itim ay aalis na sana ngunit humarap at malamig na nagsabi, ito ay hindi pa nakumpirma, ngunit sinabi ng Sovereign Council na ang Eternal Thunderbolt ay nilamon ng taong iyon. Sa kasalukuyan, ang buong Ancient Star System ay naghahanap. Nagpadala ang Sovereign Council ng isang elder upang hanapin ang taong ito. Sa ilalim ng mga ulap kung saan bumagsak ang ulan, dahan-dahang binawi ni Wang Lin ang kanyang tingin. Malamlam ang kanyang mga mata habang siya ay umupo at tumingin sa gilid. Nagkaroon ng mga kislap sa kanyang mga mata at bulong niya, agad akong natukoy, ang Sovereign Council. Kailangan kong tapusin ang pagpapalakas ng huling Ancient Thunder Dragon at pagsamahin ito sa Eternal Thunderbolt. Tahimik na nag-isip si Wang Lin habang isinara ang kanyang mga mata. Ang dambuhalang apoy sa kanyang origin soul ay pinapalakas ang huling Ancient Thunder Dragon. Habang ang oras ay dumaan, ang ulan sa labas ay patuloy na lumakas. Ang madilim na mga ulap ay sumikop sa buong lungsod, nagiging napakadilim ng kapaligiran. Pati na rin ang pagdating ng tanghali, wala pa ring sikat ng araw na nakakapasok sa mga ulap. Matapos mag-refine ng kalahating araw, hindi na kayang tumanggi ng Ancient Thunder Dragon sa apoy ni Wang Lin. Ipinakita nito ang isang malupit na sigaw bago ito sumabog at ini-absorb ng origin soul ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng 8 Ancient Thunder Dragons ay nilamon ni Wang Lin at naging bahagi na siya. Sa sandaling iyon, ang kanyang origin soul ay mabilis na lumaki. Ang apoy ay nawala at pinalitan ng walang katapusang kulog. Ang Thunder Essence ay nagsimulang lumaki ng mabilis sa isang nakakagimbal na bilis. Ang origin soul ni Wang Lin ay unti-unting nagbago mula sa hugis ng isang Ancient Thunder Dragon patungo sa isang kidlat. Isang kidlat na kumukonekta sa langit at sa lupa. Ang ulo ni Wang Lin ay ang langit at ang kanyang mga paa ay ang lupa. Ang kidlat na ito ay ngayon katulad ng sa Scatter Thunder Clan, Eternal. Sa sandaling ganap na nabuo ang kidlat na ito, ang mga ulap sa labas ay rumagasa at mas lalong lumakas ang ulan. Ang kulog ay tila nababaliw at umuungal ng malakas. Narinig ng buong cultivation planet ang nakagugulat na kulog na nanggagaling sa mga ulap. Sa loob ng Imperial City, may mga matandang lalaki sa isang mataas na pavilion. Halos lahat sila ay nasa Nirvana Cleanser Stage, at isa sa kanila ay nasa Nirvana Shatterer Stage.
Habang sila ay nakatayo sa loob ng pavilion, tinitingnan nila ang mga ulap na umaalon at nakikinig sa mga rumaragasang kulog. Lahat sila ay nagpakita ng kakaibang mga mata. Ang ulan ay dumating ng masyado ng bigla, ang kulog ay tila masyado ding malakas, ngunit kahit ang ating pinagsamang divine senses ay hindi nakakita ng kahit anong bagay. Isa sa mga matanda ang nagsabi, baka tayo lang ang nag-aalala. Alas, kahit ang malaking clan tulad ng Scatter Thunder Clan ay nawasak at ang kanilang head elder ay pinatay. Habang tinitingnan ko ang kulog sa harap ko, hindi ko maiwasang maramdaman na may mali, ngunit baka nag-iisip lang ako ng sobra. Ang matandang nasa Nirvana Shatterer stage ay umiling at tumigil sa pagsasalita. Huwag nating alamin kung sino siya. Simula nang maibigay ang Ancient Star System Kill Order, basta matukoy lang ang kinaroroonan niya, tiyak na mamamatay siya. May isang malaking kabundukan sa silangang bahagi ng planeta. Dito matatagpuan ang Xenian Clan. Kaiba sa Scatter Thunder Clan, ang Xenian Clan ay isang maliit na sekta at tanging isang cultivation planet lang ang kanilang inookupahan, tulad ng mga sekta sa Inner Realm. Sa sandaling ito, sa loob ng Xenian Clan, may isang taong may puting buhok na nakatayo sa tuktok ng bundok. Mukha siyang matanda at nakatingin siya sa malayo. Matapos ang mahabang panahon, bumulong siya, bakit parang may darating na kalamidad? Alam ni Wang Lin na mahalaga ang oras. Matapos lamunin ng 8 Ancient Thunder Dragons, pinakawalan niya ang Eternal Thunderbolt. Sa sandaling ito ay pinakawalan, parang gusto na nitong makawala mula sa katawan ni Wang Lin. Ngunit, bago pa man ito gumalaw, ang origin soul ni Wang Lin, na naging isang kidlat, ay tumulak patungo sa Eternal Thunderbolt at nagsimulang lamunin ito ng buo. Ang Eternal Thunderbolt ay nagpakita ng matinding paglaban. May isang kalooban sa loob ng Eternal Thunderbolt na parang kaluluwa ng isang cultivator, at nagsimula itong makipaglaban hanggang kamatayan kay Wang Lin. Pagsamahin mo sa akin at maging bahagi ng aking Thunder Essence. Hayaan mong makumplito ang aking Thunder Essence, at kasabay ng mga anyo ng kidlat, pataasin ang aking cultivation level. Ang Divine Sense ni Wang Lin ay dumaan na parang bagyo at winasak ang lahat ng pag-aalangan ng Eternal Thunderbolt. Dao Spell, pagsamahin. Ang kanang mata ni Wang Lin ay kumislap at ang dalawang magkaibang Thunder Essence sa kanyang mga mata ay nagsimulang mag-ikot. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang demonyong pakiramdam. Kabanata 1365 Tatlong Larawan. Ang hangin ay rumaragasa, ang kulog ay umaatungal, at ang ulan ay bumagsak ng malakas sa lupa. Isang makapal na tabing ng ulan ang bumuo sa lungsod at ang mga alon ng ulan ay kumalat sa buong syudad. Napakabilis ng ulan at tila walang katapusan habang patuloy itong bumabagsak. Mabuti na lang at may mababaw na kanal sa kalsada na nag-iiwas ng karamihan ng ulan palabas ng syudad, tulad ng mga ilog na dumadaloy papunta sa dagat. Isang buong araw ang nawala sa ulan na ito. Nang dumating ang gabi, hindi ito kasing buhay tulad ng nakaraang gabi. Nananatili ang mga tao sa kanilang mga bahay at hindi lumabas. Hindi makita ang mga ulap sa gabi, ngunit ang mga kidlat na paminsang pumapailan lang sa kalangitan ay nagpapakita ng mundo sa lahat. May malamig na hangin na hinalo sa ulan. Ang malamig na hangin ay umaatungal, dahilan upang ang ulan ay bumagsak sa anggulo. Ang mga sanga ng mga basang dahon na nakabitin sa harap ng bawat pintuan ay nagsimulang maguga ng malakas. Ang iba ay hindi sapat ang pagkakatali kaya't naputol ang mga lubad. Nagsimula silang maglupusay sa hangin, tulad ng mga nag-iisang bangka sa maalon na dagat. Ang iba ay itinapon sa kalangitan, paikot-ikot sa hangin at naglaho sa dilim. Ang iba ay nahulog sa lupa at tumama sa putik. Sinubukan nilang lumipad muli sa hangin, ngunit may isang putik na bolta ang dumagpag sa kanila, pinilit silang magbalik sa putik. At hindi na nila muling magagawang makalabas. Nagsimula ang kulog na umaatungal sa sandaling ito, at ang mga kidlat ay kumislap sa syudad. Sa sandaling ito, nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kasuotang dawis na nakatayo sa gitna ng kalsada, may mga kamay na nakatago sa likod at ang mga mata ay kumikislap na parang mga sulo. Nakatayo pa siya sa isang dahon gamit ang kanyang kanang paa. Ang kalahating bahagi ng dahon ay patuloy na nagsusumikap sa putik na tubig habang ang hangin ay humahampas. May kakaibang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa likuran niya ay may 7 mga cultivator na nasa katamtamang edad na may malamig na tingin. Sa isang galaw ng kanyang kamay, agad nilang pinalibutan ng matandang lalaki, at ang kanilang mga kamay ay bumuo ng mga sail. Isang mahinang liwanag ang lumabas mula sa bawat isa at bumuo ng mga cable ng kidlat na nakakabit sa katawan ng matandang lalaki. Bumuo ito ng isang imahe na katulad ng tato sa pagitan ng mga kilay ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay naging sentro at 7 sinag ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Pumikit ang matandang lalaki at bigla itong bumangon pagkatapos ng isang sandali. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nagsimulang kumalat ang liwanag mula sa kanyang clan mark na parang isang abaniko.
Kasabay nito, kumislap ang liwanag mula sa 7 tao sa kanyang paligid at nagtipon sa loob ng katawan ng matandang lalaki, dahilan upang magningning pa ang liwanag mula sa kanyang clan mark. Habang ang liwanag mula sa kanyang clan mark ay dumaan sa mga bahay, biglang nagbago ang tingin ng matandang lalaki. Ang mga luma at sira-sirang bahay ay biglang naging bago, at pagkatapos ng isang sandali, sila ay naging buo. Hindi lamang ang oras ng mga bahay ang umatras, kundi pati na rin ang mga mortal sa loob ng mga bahay ay naging mas bata. Sa madaling panahon, nagsimulang maglaho ang mga ito isa-isa, na parang hindi sila kailanman nagkaroon ng lugar sa mundong iyon. Ang ilan sa mga taong nakatira dito at namatay na matagal ng panahon ay tila muling nabuhay. Ang kanilang mga buhay ay naganap sa harap ng matandang lalaki. Nasa loob pa rin ng bahay si Wang Lin. Ang pagkain ng Eternal Thunderbolt sa kanyang Origin Soul ay umabot na sa kritikal na sandali. Ang Eternal Thunderbolt ay naglalaman ng isang kalooban na nakikipaglaban ng matindi at umuungal ng malakas, katulad ng kulog sa labas. Ngunit, gaano man ito magsikap na makawala, hindi ito makalabas sa katawan ni Wang Lin. Matapos kainin ng Origin Soul ni Wang Lin ang 8 Ancient Thunder Dragons, naging isang kidlat na siya. Parang 2 kidlat ng Eternal Thunder ang naglalaban sa simula ng panahon. Isang kidlat lamang ang makakaligtas, isa lamang ang magiging tunay na hari ng kidlat. Ngunit, sa sandaling ito, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at sila ay kumislap. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado habang ipinapagulong ang kanyang kamay at ang lahat sa loob ng bahay ay nagsimulang magbago ng anyo, parang isang salamin. Patuloy itong bumabaluktot hanggang sa marinig ang mga tunog ng pagbasag, at sa huli, lahat ay nagkabasag. Pagkatapos gawin ito, isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at hindi pinansin ang mundo sa labas. Muli siyang pumasok sa pagninilay at nagsimula sa huling hakbang ng pagkain ng Eternal Thunderbolt. Sa ulan, ang matandang lalaki sa kasuotang dawis ay dahan-daang tumingin sa mga bahay. Nang dumaan ang kanyang tingin sa bahay ni Wang Lin, hindi siya lumingon. Nakita lamang niya ang isang iskolar na naglaho sa loob ng bahay at napalitan ng isang mas buhay na pamilya. Matapos ang matagal na panahon, nasuri ng matandang lalaki ang buong kanlurang bahagi ng syudad. Nang walang makita, tahimik niyang binuo ang isang sil, itinuro ang pagitan ng kanyang mga kilay, at naglabas ng isang ungol. Lumulagong mas maliwanag ang liwanag mula sa kanyang clan mark, at nang muling tumingin ang matandang lalaki, naglaho ang syudad. Patuloy na umatras ang oras at isang sinaunang larangan ng digmaan ang lumitaw sa harap ng matandang lalaki. 2 mortal na hukbo ang naglalaban, nilalapnos ang lupa sa madilim na pula. Biglang pinaikit ng matandang lalaki ang kanyang mga mata. Ang liwanag mula sa kanyang clan mark ay kumupas hanggang sa bumalik ito sa normal. Ang 7 cultivator sa paligid niya ay nag-alis ng kanilang mga marka. Ngayon, ang kanilang mga mukha ay bahagyang mapatla. Walang cultivator na nagtatago dito, lumipat tayo sa ibang lokasyon. Ang matandang lalaki ay nagwagayway ng kanyang mga manggas at tumalon sa hangin sa pamamagitan ng madilim na mga ulap. Habang lumilipad siya papalayo, ang 7 cultivator ay sumunod sa kanya. Ang mga katulad na tagpo ay hindi lamang nangyari sa iba't ibang syudad, kundi pati na rin sa maraming mga planeta sa buong Ancient Star System. Kapag ibinigay ang Ancient Star System Order, kailangang sumunod ang bawat clan, at nagsimula na silang magsagawa ng masusing paghahanap sa bawat isang cultivation planet at abandonadong planeta. Ang mga tao ng Ancient Star System ay bumuo ng isang napakalaking lambat. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral at hindi nagbago kahit na sila ay umalis. Hindi man lang siya nagbukas ng mga mata. Ang ugong ng Eternal Thunderbolt ay humihina, pati na ang laban nito. Habang ang mga ulap ay patuloy na bumabalot sa kalangitan, hindi pa rin humuhupa ang ulan. Wala ring nagpakitang gwardya ng gabi, at ang tanging tunog na naririnig ay ang tunog ng ulan na bumabagsak. Ang 2 kidlat sa loob ng Origin Soul ni Wang Lin ay sa wakas nagsanib. Ang Eternal Thunderbolt ay naglabas ng isang hindi nais na ungol bago tuluyang malamo ng Origin Soul ni Wang Lin. Sa sandaling ang Eternal Thunderbolt ay nalumon, ang kalooban sa loob nito ay pininaw ni Wang Lin at naging isa sa kanyang Origin Soul. Naramdaman ni Wang Lin ang kanyang Origin Soul na nanginginig, at ang kanyang Thunder Essence ay lumalaki ng may hindi matutukoy na bilis. Ang paglago na ito ay hindi kayang ilarawan. Ang Thunder Essence lamang ay nagbigay daan kay Wang Lin na malimpasan ng mid-stage ng Nirvana Shatterer at magtulungan patungo sa late stage. Habang ang kanyang Thunder Essence ay umuugong, ang cultivation ni Wang Lin ay agad naaabot sa late stage ng Nirvana Shatterer kapag ginamit niya ang kanyang kidlat. Ang kapangyarihan ng Essence, ang mga pundasyon ng lahat ng domain. Ang pagkuha ng Essence ay nangangahulugang nakita na niya ang lahat ng batas ng kidlat. Wala nang domain cap sa kanyang cultivation, at ito ay isang bagay na hindi naririnig. Pagkatapos malamo ng kalooban ng Eternal Thunderbolt, ang isipan ni Wang Lin ay umuugong. Ang mga alaala ay kumikislap sa kanyang isipan. Ang mga alaala mula sa kalooban, ang mga alaala ng Eternal Thunderbolt.
Ang mga alaala ay nabasag dahil sa paglipas ng panahon, kaya 3 larawan lamang ang lumitaw. Ang unang larawan ay ng pagbagsak ng isang star system. Ang pagbagsak ay kumalat sa hindi mabilang na star domains at star fields, sa isang lugar na mas malaki pa kaysa sa inner at outer realms. Ang pagbagsak na ito ay parang apokalipsya. Sa loob ng pagbagsak, hindi mabilang na mga nilalang ang namatay. Nakita ni Wang Lin ang mga cultivator na may kakaibang kasuotan, mga kakaibang halimaw, mga insekto na kasing laki ng planeta, at nakakita rin siya ng isang jikyong na may hindi mabilang na mga ulo. Ngunit, bago pa man siya magpatuloy, isang kidlat na parang nagmamadali mula sa kalawakan ng dumaan, parang tumatakas mula sa isang bagay, at kumislap sa kalawakan. Ito ang unang larawan. Napakaikli nito, ngunit ang pagkabigla na dulot nito kay Wang Lin ay malaki. Ang kidlat na iyon ang Eternal Thunderbolt. Ngunit, ito ay maraming beses na mas malakas kaysa ng lamunin nito ni Wang Lin. Sa ikalawang larawan, ang kidlat ay lumalangoy sa kamay ng isang tao. Siya ay nasa katamtamang edad at may malamlam na tingin. May tato na bulaklak sa pagitan ng kanyang kilay. Ang bulaklak ay may 7 talulot na kumakatawan sa 7 kulay. Sayang, hindi na magiging katulad ng dati ang Ancient Void God Thunderbolt. Kalimutan na, ay padadala na kita at tignan kung anong magiging kapalaran mo. Ang kalagitnaang lalaki ay umiling at inilog ang kanyang kamay. Ang kidlat ay umuungal habang ito ay patuloy na bumaba at naglaho. Ang ikatlong larawan ay nasa itaas ng templo ng Scatter Thunder Clan. May isang kidlat na nag-uugnay sa langit at lupa. Parang ito ay umiral mula pa noong simula ng panahon at mananatili itong eternal. May 8 cultivator na lumulutang sa paligid ng kidlat. Isa sa mga 8 ito ay isang matandang lalaki, at mayroon siyang thunder mark sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang iba pang 7 ay may suot na kakaibang damit na gawa sa hindi kilalang material. Parang ang bawat isa sa kanila ay nakasuot ng isang ilog. Ang taong nakatayo sa unahan, siya ang malinaw na pinuno. Pati na ang tao mula sa Scatter Thunder Clan ay tumingin sa kanya ng may paggalang at kaunting takot. Mayroong gintong linya sa paligid ng katawan ng taong ito. Nararamdaman ni Wang Lin na ang gintong linya ay sobrang pamilyar. Hindi ko akalain na nandyan siya. Malas, malas. Ang pinuno ay umiling at lumingon. Nang lumingon siya, isang ugong ang dumagundong sa isipan ni Wang Lin, ang kanyang mga mata ay kumurot, at siya ay natigilan ng saglit. Siya ay Kabanata 1366-5 Color G Realm. Nawala ang imahe. Gayunpaman, ang imahe ng taong lumingon habang nagsasalita ay nanatili sa isipan ni Wang Lin. Parang isang tatak na inukit sa kanyang isipan. Ang itsura ng taong iyon ay hindi pamilyar kay Wang Lin. Naniniwala siya na hindi pa niya ito nakikita, ngunit may 5 kulay na liwanag na kumikislap sa kanyang kaliwang mata. Masyadong pamilyar kay Wang Lin ang liwanag na iyon. Agad niyang nakilala na ito ay ang G-Realm. 5 kulay na G-Realm. Minsan lamang nakita ni Wang Lin ang 5 kulay na G-Realm. Iyon ay matagal na noong nasa planeta Suzaku siya. Ito ay pag-aari ni Naduo mula sa 5 Elements Planet. Sa sandaling makita ni Wang Lin ang 5 kulay na G-Realm, naramdaman niyang may hindi maipaliwanag na koneksyon. Ang 5 kulay na liwanag na ito ay katulad ng kay Naduo. Ang pagtagpo kay Naduo ang nagbukas ng pinto ng G-Realm kay Wang Lin. Nalaman din ni Wang Lin na hindi lang isa ang uri ng G-Realm. Si Naduo ay isa sa mga taong nanghuli kay Situnan at naging mami na nagpapagaling sa planeta Suzaku. Kinuha ni Wang Lin ang kanyang bag na naglalaman, at pagkatapos makuha ang kanyang paghihiganti sa Zhao, ang taong ito ay humabol sa kanya. Bagaman nawala na ang imahe, kumikislap ang mga mata ni Wang Lin. Para bang natuklasan niya ang isang malaking lihim. Ang gintong liwanag sa paligid ng tao ay dapat ang Soul Lasher. Kung pagsasamahin ang sinabi ng pinuno ng matatanda sa panahon ng aming laban. Tapos may 5 kulay na G-Realm ni Naduo. Posible kayang ang mga misteryosong cultivator na ito ay hindi umalis, kundi nagtungo sa Inner Realm. Dahil sa isang hindi kilalang dahilan, napunta sa kamay ni Naduo ang 5 kulay na G-Realm. Pati ang Soul Lasher ay naiwan sa planeta Suzaku. Marami sigurong nalalaman si Naduo tungkol dito, 5 Elements Planet Naduo. Habang tahimik na nag-iisip si Wang Lin, kumislap ang mga mata niya. Pagkatapos ng matagal na pagninilay, huminga siya ng malalim at iniwan ang mga alalahaning iyon. Hindi ito ang tamang panahon para isipin iyon. Sa puntong ito, ang kidlat sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin ay ilang beses na mas malakas kaysa noong una. Puno ang katawan niya nito at bumuo ng isang vortex na kumukulog ng malakas habang umiikot. Sa bawat pag-ikot nito, pinupuno nito ang bawat pulgada ng katawan ni Wang Lin ng lakas ng kidlat. Sa sandaling ito, hindi na siya isang cultivator, kundi isang bolt ng kidlat. Isang kidlat na sumasalungat sa langit. Nagkaroon ng isang kakaibang pagbabago sa kanyang cultivation sa puntong ito. Ang ganitong pagbabago ay hindi nangyari sa Inner Realm o Outer Realm.
Kung gagamitin niya lamang ang lakas ng kidlat na ito, makakatalon siya mula sa mid-stage ng Nirvana Shatterer papunta sa late stage. Ngunit kung hindi siya gagamit ng kidlat at sa halip ay gamitin ang kanyang sariling domain, apoy, at enerhiya ng pinagmulan, nananatili pa rin si Wang Lin sa mid-stage ng Nirvana Shatterer. Ito ay may direktang kaugnayan sa katotohanan na mayroon siyang 5 essence sa kanyang katawan. Patuloy na bumabagsak ang ulan sa labas ng bahay at paminsan-minsan ay kumikislap ang kidlat sa kalangitan. Tumayo si Wang Lin at hawak ang sirang raincoat sa kanyang kamay. Isinuot niya ito at lumabas ng pinto. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, dumating ang kidlat at pinailaw ang madilim na kalsada. Ang ulan ay lumikha ng isang ulap na nagiging mahirap makita ang malayo. Walang liwanag na nagmumula sa mga bahay. Malinaw na natutulog na ang mga tao. Paminsan-minsan, may maririnig na iyak ng mga bata na nagising dahil sa tunog ng kidlat, ngunit mabilis silang pinapalakas pabalik ng kanilang mga magulang. Ang angal ng ulan ay nagdudulot ng mga alon sa lupa, na puno ng mga nagkalat na dahon. Nakatayo si Wang Lin sa pinto at tinitingnan ang langit na pansamantalang naiinilaw ng kidlat. Pagkatapos, hinigpitan niya ang raincoat at naglakad palabas. Wala nang ibang tao sa kalsada maliban kay Wang Lin. Ang tanging kasamang tunog ng kanyang tahimik na paglalakad sa kalsada, bukod sa ulan, ay ang hangin. Ang koneksyon sa pagitan ng kanlurang bahagi at hilagang bahagi ng syudad ay laging masigla. Kung maganda ang panahon, kahit na 10 oras ng gabi, ang mga bahay aliwan at kasino ay puno ng tao. Ngunit sa ilalim ng malakas na ulan, naging tahimik ang lugar na ito. Tanging ang mga puok na nagkunwaring mga kainan ang may liwanag pa. Dahan-daang naglakad si Wang Lin sa kanlurang bahagi ng syudad at dumating sa harap ng isang restaurant. May 2 o 3 tao lang sa loob at ang waiters ay may pagod na mga mata na parang natutulog sa kahit anong sandali. Pumasok si Wang Lin sa restaurant at inilapag ang jug ng alak sa harap ng waiter na may malambot na tunog. Bigyan mo ako ng isang jug ng alak. Nang pumasok si Wang Lin, dinala niya ang hangin at ulan. Naramdaman ng waiter ang lamig at tiningnan si Wang Lin. Nag-ungol siya bago kunin ang jug ng alak mula sa mesa at pumasok sa likod ng kwarto. Pagkalipas ng sandali, inilapag niya ang jug ng alak kay Wang Lin at matamlay na nagsabi, 3 mortal na kristal. Iniwan ni Wang Lin ang pera at tinikman ng alak. Ang pamilyar na maanghang na pakiramdam ay pumasok sa kanyang lalamunan at naging init sa kanyang tiyan. Malakas ang alak na ito at akma para sa oras ng pagpatay. Gustong-gusto ito ni Wang Lin. Hawak ang jug ng alak, lumabas si Wang Lin mula sa restaurant. Ang kidlat ay kumulog at pinailaw ang kalsada sa harap ni Wang Lin. Hindi siya bumalik sa kanlurang bahagi ng syudad kundi naglakad patungong hilagang bahagi. Sa gabing maulan, paminsan-minsan ay iinom siya ng alak. Hindi mabilis ang kanyang lakad, ngunit sa bawat hakbang, tila pansamantalang humihinto ang ulan. Sa kalangitan sa hilaga ng kabisera, ang matandang lalaki na may suot na dawist robe na gumamit ng spell upang maghanap ay umalis na may malungkot na ekspresyon. Ang 7 iba pang naglakad sa likod niya ay mukhang pagod na. Marami na silang nasuri ngayong gabi, ngunit wala silang nahanap. Malinaw na ang taong nagpatamba sa Scatter Thunder Clan ay hindi narito. Elder, marami ng tao ang nagtipon sa Star Domain na ito, ngunit wala pa ring nahanap. Siguro ang taong yun ay hindi narito. Maaaring hindi siya nasa planetang ito, pero tiyak na nasa Star Domain na ito siya. Ang sagot ng matandang lalaki ng malungkot habang lumilipad siya sa ere. Hinulaan ni Grandmaster Yunluo ng Sovereign Council na ang taong ito ay narito sa Star Domain na ito. Hindi magtatagal at matutukoy niya ang planeta. Kung mahahanap natin siya bago si Grandmaster Yunluo, tiyak na, kumislap ang mata ng matandang lalaki nang makarating siya sa puntong ito. Ngunit sa sandaling ito, kumulog ang kidlat sa ere at muling nagliwanag ang kalangitan. Sa puntong iyon, isang figure na may suot na raincoat at may hawak na jug ng alak ang dumaan. Masyado siyang mabilis na hindi siya nakita ng sinuman, mabilis na hindi siya napansin ng 7 tao. Bigla siyang dumating 3 talampakan mula sa matandang lalaki na may suot na dawist robe. Ang mga mata ng matandang lalaki ay lumaki at puno ng pagkabigla at takot. Wala siyang oras upang gumawa ng kahit anong hakbang bago ang figure ay dumampi sa alak sa kanang kamay at ang kaliwang kamay ay damapo sa pagitan ng mga mata ng matandang lalaki. Sa isang iglap, isang malalakas na kulog mula sa kalangitan ang narinig. Ang bahagi ng orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki ay nahila at itinulak palabas mula sa kanyang katawan. Sa sandaling lumabas ang bahagi ng orihinal na kaluluwa, si Wang Lin ay naglakad ng isang hakbang pasulong. Ang kaliwang kamay niya ay hinawakan ng orihinal na kaluluwa at dahan-daang umalis patungo sa malayo. Sa sandaling ito, natapos ang kulog at ang tunog ay patuloy na umaabot. Pagkatapos, muling nagliwanag ang kalangitan ng kidlat. Hindi pa rin namamalayan ng 7 cultivator ang nangyari. Ang matandang lalaki sa dawist robe ay naguguluhan ngunit mabilis ding nakabawi. Tiyak na magiging isang malaking merito.
Patuloy na malungkot ang mukha ng matandang lalaki ngunit namumutla. Parang hindi niya namalayan ang nangyaring takot at hindi rin maalala ang takot na naramdaman. Naglakad siya ng hakbang at patuloy na lumipad. Habang ang kidlat ay patuloy na nag-iilaw sa lupa, ang figure ay palayo ng palayo sa mga cultivator. Hawak ni Wang Lin ang orihinal na kaluluwa na parang ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay sumubok na magtawag ng tulong, ngunit walang tunog na lumabas. Ang mga 8 taong ito ay kailangang lumingon upang makita ito, ngunit hindi nila ito alam at dahan-daang umalis. Kinuha ni Wang Lin ang isang lagok ng alak habang naglalakad sa putik na kalsada ng kanlurang syudad at binuksan ang pinto ng kanyang bahay. Hawak pa rin niya ang orihinal na kaluluwa sa kaliwang kamay, at sa sandaling pumasok siya, piniga niya ang kaluluwa. Tahimik itong bumagsak at lahat ng mga alaala ay kinuha ni Wang Lin. Hindi mag-aalala si Wang Lin na ipagsapalaran ang pagpatay sa matandang lalaki, ngunit kailangan niyang malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng Ancient Star System. Ginamit niya ang kanyang kidlat upang agad naputulin ang bahagi ng orihinal na kaluluwa ng matandang lalaki upang maghanap sa mga alaala ng matandang lalaki. Tama nga ang hinala ko, nagsimula ng maghanap ng maigi ang Ancient Star System. Si Grandmaster Yunluo ng Sovereign Council, ang spell ng taong ito ay nakapag-compute ng aking lokasyon, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Sa alaala na ito, hindi lamang niya natutunan ang tungkol sa paghahanap na ipinatawag ng Ancient Star System, kundi pati na rin ang malaking network ng paghahanap na inilatag nila. Habang tinitili, ini-wave ni Wang Lin ang kanyang kamay at isang orihinal na kaluluwa ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ang orihinal na kaluluwa ng pinuno ng Scatter Thunder Clan. Nakapikit ang mga mata nito at malapit ng mamatay. Ang 5 iba pang uri ng kidlat, maliban sa Spiritual Thunder, ay kailangang makuha mula sa orihinal na kaluluwa ng pinuno. Nang ginamit niya ang 6 na uri ng kidlat, hindi ito nagmula sa kanyang katawan, tinawag niya ito. Bagaman naglaho ito, hindi ito nawasak at maaari itong tawagin muli. Sayang, may 9 na uri ng kidlat at hindi ito kumpleto. Nais ko sanang malaman kung ang pagtatapos ng aking Thunder Mark ay magbibigay daan para makatawid ako sa mga yugto ng Heaven's Blight at marating ang 3 hakbang bilang isang Thunder Cultivator. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Wang Lin ang kanyang bibig at huminga. Pumasok sa bibig ni Wang Lin ang orihinal na kaluluwa ng pinuno bilang isang sinag ng liwanag. Kumulog ang kidlat sa loob ng orihinal na kaluluwa ni Wang Lin habang ganap na naduraj ang orihinal na kaluluwa ng pinuno. Sa sandaling ito, kumilos ang Thunder Origin Soul ni Wang Lin. Matapos kainin ang orihinal na kaluluwa ng pinuno, hindi inaasahan na nagbago ang hitsura ng kanyang orihinal na kaluluwa upang maging hitsura ng pinuno. Bigla itong binuksan ng mga mata ng kanyang orihinal na kaluluwa, at kumislap ang kidlat sa mga mata nito. Heavenly Thunder, Earth Thunder, Origin Thunder, Magnetic Thunder, Dao Thunder, at Spiritual Thunder. Magpakita kayo sa akin. Kabanata 1367 Master Simo. Ang 6 na uri ng kidlat. Ipinadala ni Wang Lin ang kanyang kalooban, at nagsimulang kumislap ng maliwanag ang kanyang orihinal na kaluluwa. Kung hindi dahil sa fact na ang katawan na ito ay naglalaman ng liwanag, tiyak na magliliwanag ito sa buong planeta na parang araw. Sa ilalim ng matinding liwanag na ito, isang bitik ang lumitaw sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin, ngunit hindi ito nagdulot ng kahit anong pinsala. Ang loob ng bitik ay ganap na madilim, parang isang daan patungo sa ibang mundo. Sa ilalim ng kalooban ni Wang Lin, nagsimulang gumalaw ang dilim sa loob ng bitik na parang ulap, at may naririnig na mahihinang kaluskos mula sa loob. Sa isang iglap, 6 na uri ng kidlat ang kumulog at lumabas. Ang mga ito ay resulta ng pag-iipon ng Scatter Thunder Clan sa loob ng 10,000 taon. Agad silang sumabog at mabilis na umiikot sa paligid ng orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Isang pakiramdam ng pamamaga ang dumaan sa katawan ni Wang Lin. Buti na lang at may katawan siya ng isang ancient god, dahil kung siya ay isang ordinaryong cultivator, tiyak na pumutok siya agad. Gayunpaman, may mga piraso ng kidlat na lumalabas mula sa mga pores ng katawan ni Wang Lin. Nagdulot ito ng pagkilos sa kanyang mga damit kahit walang hangin, at ang kidlat ay kumalat sa buong silid. Dahil dito, ang kidlat sa labas ay naging mas malakas at kumulog ng malakas. Ang matinding pagbabagong ito ay nagdulot kay Wang Lin na buksan ang kanyang mga mata. Mali ang aking paghatol. Naging malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin at naglaho siya mula sa bahay. Tumakbo siya sa rumaragasang kalangitan at dumating sa isang walang katapusang hanay ng kabundukan sa katimugang bahagi ng planeta. Ang walang katapusang mga bundok ay magkakaugnay, kaya't mahirap matukoy kung saan sila nagtatapos. Ang mga bundok ay napapalibutan ng maraming malalaking, sinaunang kagubatan na puno ng mga mabagsik na hayop. Dumating si Wang Lin sa isang lambak sa kailaliman ng hanay ng mga bundok. Sa oras na dumating siya, inalag niya ang kanyang kamay at ang liwanag ay naging baluktot sa kanyang paligid upang siya'y mag-blend sa kapaligiran. Sa ilalim ng liwanag, umupo si Wang Lin, nagsagawa ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay, at nagsimulang mag-refine ng mabilis.
Noong una, inisip ni Wang Lin na kayang maglaman ng kanyang orihinal na kaluluwa ang 6 na uri ng kidlat, ngunit hindi niya inaasahan na hindi kayang kainin ng kanyang orihinal na kaluluwa ang mga ito sa isang maikling panahon. Hindi lang iyon, kundi lumalabas pa ang kidlat mula sa kanyang katawan. Mahina ang kidlat, ngunit sapat na upang maakit ang atensyon ng ilang mga cultivator sa planeta. Nang umalis si Wang Lin sa bahay, nagbago ang ekspresyon ng mga cultivator sa pavilion sa imperial na lungsod. Napansin nila ang isang nakakagulat na puwersa ng kidlat, ngunit nang magpadala sila ng kanilang divine sense, wala silang natagpuan. Gayunpaman, lahat ng mga cultivator na ito ay matalino at agad nilang napagtanto ang dahilan. Walang anuman kung siya ang pumatay sa Scatter Thunder Clan. Ang taong ito ay tiyak may tinatagong layunin kaya siya nagtatago dito. Naging malungkot ang ekspresyon ng matandang Nirvana Shatterer. Kumislap ang kanyang mga mata at agad siyang tumakbo patungo sa malayo. Sumunod sa kanya ang iba. Hindi lang siya, ang matandang nakasuot ng Daoist robe na nahati ang kanyang divine sense ay malapit nang umalis nang bigla siyang lumingon. Nagpakita ng kakaibang liwanag sa kanyang mga mata at walang salita siyang bumalik at nagsimulang maghanap gamit ang kanyang divine sense. Gayun din, sa kanlurang bahagi ng planeta, may isang grupo ng mga cultivator na nakasuot ng puti. Nahanap na nila ang buong kanlurang bahagi ng planeta at wala silang nahanap. Nang malapit na silang umalis, nagbago ang ekspresyon ng isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad na siyang pinuno at agad na nagbago ng direksyon ng walang pag-aalinlangan. Sa isang maulap na star domain sa Ancient Star System, nakatira ang isa sa mga malalaking sinaunang clan, ang Misty Clan. Sa kailaliman ng maulap na star domain, may isang asul na planeta. Sa loob ng planetang ito ay may isang lawa na kasing tahimik ng isang salamin. Napakaganda nito. May isang isla sa gitna ng lawa na may 2 o 3 eleganteng pavilion na itinayo dito. Napapalibutan ito ng maraming mga bulaklak na naglalabas ng kaaya-ayang amoy. Ang hangin ay lumilikha ng mga alon sa lawa at dinadala ang amoy ng mga bulaklak papalayo. May isang babae na nakasuot ng itim na nakaupo sa labas ng pavilion. May berde siyang seda na nakabalot sa kanyang ulo, at ang hangin ay nagpapaalon sa kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng berde na seda, kaya't hindi matukoy ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay parang jade at may isang bola ng tubig na naglalabas ng singaw ng tubig na gumagalaw sa ibabaw ng lawa. Ang bola ng tubig ay tila puno ng kalituhan at naglalaman ng liwanag. Ang loob nito ay bumabaluktot at nagpapakita ng isang lalaki na nakasuot ng puti na naglalabas ng aura ng kalungkutan. Habang ang bola ng tubig ay umikot, mas naging malinaw ang anyo nito. Kapag tiningnan ng mabuti, si Wang Lin iyon. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata ng babae sa itim mula sa likod ng berdeng seda. Sumabog ang bola ng tubig sa isang kurtina ng tubig. Ang kurtina ng tubig ay nagbukas ng isang star domain, at sa star domain na iyon ay may isang planeta lamang ng cultivation. Dahan-daang sinabi ng babae sa itim, sabihin sa mga elders ng Sovereign Council na natagpuan ni Yunluo ang taong pumatay sa Scatter Thunder Clan. Narito siya. Pagkatapos niyang magsalita, 3 figure ang hindi malinaw na lumitaw at ipinatong ang kanilang mga kamay sa babae bago maglaho. Hindi nagtagal, lahat ng mga cultivator ng Ancient Star System sa paligid ng planetang kinaroroonan ni Wang Lin ay nakatanggap ng utos mula sa Sovereign Council at nagsimulang magtipon. Kasabay nito, may isang kailaliman sa isang spatial rift. Ang lugar na ito ay madilim buong taon at palaging puno ng malamig na enerhiya. Ang sinumang nilalang na masipsip dito ay agad na mamamatay. Gayunpaman, sa kailaliman ng dilim at malamig na enerhiya ng rift, may isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad na nakaupo. Siya ay may malungkot na ekspresyon habang nakaupo at nagpo-cultivate. Sa bawat hinga niya, ang walang katapusang malamig na enerhiya ay nagtitipon. Naririnig ang mga tunog ng pag-crack habang ang yelo ay nabubuo at agad na bumagsak bilang enerhiya na sama-sama sa katawan ng lalaki. May isang bola ng puting liwanag na lumulutang sa harap niya. Ang puting liwanag ay tila naglalaman ng mga kaluluwa, ngunit imposibleng makita ng malinaw kung ano ang nasa loob nito. Dahan-daang umiikot ito, at may mga mahihinang puting linya na lumilipad palabas mula dito at nilalanghap ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Matapos ang matagal na panahon, dahan-daang binuksan ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ang kanyang mga mata at tiningnan ng puting liwanag sa harap niya. Bumulong siya, ang rank 6 na Dao Spirit ay talagang kamangha-mangha. Nasa 60% pa lang ang naabsorb ko, ngunit nararamdaman ko na ang mga palatandaan ng pagbasag sa unang yugto ng Nirvana Void. Bagaman malayo pa ako sa breakthrough, ito ay isang pakiramdam na matagal nang hindi lumitaw. Ang 4 na Void Realms, Nirvana, Spirit, Arcane, Tribulan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad at tumingin siya sa taas. Isang sinag ng pulang liwanag ang dumaan sa void at dumiretso sa rift. Bigla itong lumitaw sa harap ng kalalakihang ito. Ang pulang liwanag ay nagliwanag ng lahat, at may isang piraso ng dugo na papel sa gitna.
Master Simo, utos mula sa Sovereign Council. Hulihin ang taong pumatay sa Scatter Thunder Clan upang makakuha ng isang rank 6 na Dao Spirit bilang gantimpala. Patayin siya at makakakuha ka lamang ng isang rank 9 na Dao Spirit. Ang isang malungkot na tinig ay yumeko mula sa papel na dugo. Ang kalalakihang ito ay isa sa mga cultivator na nasa ikatlong hakbang na naghahanap kay Trosen nang pumasok si Wang Lin sa Ancient Star System. Master Simo. Ang mga mata ni Master Simo ay kumislap at iniabot ang kanyang kanang kamay patungo sa papel na dugo. Pinigil niya ito at isang pulang gas ang pumasok sa kanyang braso. Madali lang ang bagay na ito, sapat na ang aking avatar. Pagkatapos niyang sabihin iyon, isinara niya ang kanyang mga mata at isang ilusyon ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang avatar na ito ay eksaktong kapareho niya, ngunit ang cultivation nito ay hindi nasa ikatlong hakbang, kundi ikalimang Heaven's Blight. Naglakad ang avatar niya at naglaho mula sa spatial rift. Samantalang si Wang Lin ay nagtatago pa rin sa loob ng hanay ng mga bundok, hindi alintana ang lahat ng cultivator na naghahanap sa kanya sa planeta. Hindi pinapansin ang mga sinag ng liwanag na lumilipad sa ibabaw ng kanyang ulo, isinara niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-refine ng 6 na uri ng kidlat ng mabilis. Ang una niyang finine ay ang Spiritual Thunder. Marami na siya nito, at hindi nagtagal ay naabsorb niya ang lahat ng Spiritual Thunder na nakolekta ng Scatter Thunder Clan. Bilang resulta, ang kanyang Spiritual Thunder ay naging sobrang lakas. Unti-unting umiikot ito sa paligid ng orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Tuwing umiikot ito, pinapalakas nito ang orihinal na kaluluwa niya, at ang kanyang cultivation level ay unti-unting tumaas. Ang kanyang Thunder cultivation ay patungo sa tuktok ng Nirvana Shatterer. Mahirap abutin ng Nirvana Shatterer sa loob ng 10,000 taon, lalong hindi ang mag-breakthrough pa. Ang oras ng cultivation ni Wang Lin ay hindi kayang ihambing sa mga matatandang halimaw. Umaasa siya sa Dao Fruit upang marating ang Nirvana Shatterer stage, at pagkatapos ay sa Thunder. Bagaman ganoon, hindi nito kayang dagdagan ang kanyang cultivation level ng malaki. Maliban na lang kung makumplito ang 9 na uri ng kidlat. Gayunpaman, hindi alam ni Wang Lin kung makakapasok siya sa ikatlong hakbang pagkatapos makumplito ang 9 na uri ng kidlat. May pakiramdam siya na hindi magiging ganoon kadali. Sa huli, pinili niyang hindi mag-cultivate ng Just Flames. Walang anuman, hindi ako mag-cultivate ng Just Flames. Matibay ang desisyon ni Wang Lin. Pagkatapos niyang ma-absorb ang Spiritual Thunder, binuksan ng kanyang orihinal na kaluluwa ang bibig nito at nagsimulang kainin ang iba pang 5 uri ng kidlat. Dahan-daang lumipas ang oras. Sa isang saglit, lumipas ang isang araw. Sa araw na iyon, mas marami pang cultivator mula sa Ancient Star System ang nagtipon dito. Hindi bababa sa 100,000 cultivator ang naruroon. Marami sa mga ito ay malalakas na cultivator, at napakakaunting mahihina ang ipinadala. Ang buong cultivation planet ay siniyasat ng mabuti ng mga cultivator na ito. Nasaliksik na nila ang buong planeta mula sa loob at labas. Pati ang hanay ng mga bundok ay siniyasat nila ng inch by inch, ngunit sa huli, gaano man sila magsaliksik, wala silang natagpuan. Kabanata 1368 Ang Great Void Gate. Ilang mga tagapag-alaga ang dumaan kay Wang Lin at ilang beses na nisweep ng kanilang mga divine senses ang lugar, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa kanya. Habang nakaupo si Wang Lin doon, siya ay ganap na naging isa sa kanyang paligid. Tuwing ang isang tao ay dumaan o gumamit ng kanilang divine sense, ang kanilang mga pandama ay nadidistort kaya hindi nila matutukoy si Wang Lin. Ang kanyang aura ay matagal nang nag-fuse sa kabundukan, kaya imposibleng paghiwalayin sila. Ang Heavenly Thunder ay matagumpay na na-refine at naging isa sa kanyang mga kasamang kidlat. Ang Earth Thunder ay matagumpay din na nalunok ni Wang Lin ilang oras na ang nakararaan. Alam ni Wang Lin na mahalaga ang oras. Wala siyang pag-aalinlangan at nagmamadaling tinungo ang ika-4 na uri ng kidlat, ang Origin Thunder. Ang Origin Thunder ay nabuo mula sa orihinal na enerhiya ng mundo. Matapos itong i-refine ni Wang Lin ng 3 oras, ito ay nanginginig at hindi na kayang lumaban. Sa kasalukuyan, may 4 na uri ng kasamang kidlat sa paligid ng Thunder Origin Soul ni Wang Lin. Habang umiikot ang 4 na uri ng kasamang kidlat, ang kanyang Origin Soul ay naging mas malakas, at ang kanyang Thunder Cultivation ay papalapit sa Peak Nirvana Shatterer. Magnetic Thunder, iniutos ko sa iyo bilang kidlat ng langit na maging aking kasamang kidlat. Ang Divine Sense ni Wang Lin ay yumalulong. Ang ika-5 uri ng kasamang kidlat, ang Magnetic Thunder, ay kakaiba. Naglalaman ito ng isang malakas na magnetic force at naglalabas ng malakas na repulsive force. Upang ganap na ma-absorb ito, kailangan niyang i-refine ito ng ilang araw at dahan-dahang alisin ang repulsive force hanggang maging kanya ito. Ngunit wala ng oras si Wang Lin para magsayang pa ng panahon. Nakita niyang matinding lumalaban ng Magnetic Thunder, kaya't nagbigay siya ng malamig na hinga at ang 4 na uri ng kasamang kidlat sa paligid ng kanyang Origin Soul ay bumaba.
Nagbuo sila ng isang malakas na puwersa at nakipagbanggaan sa magnetic force. Isang malakas na pagsabog ang nangyari at ang magnetic thunder ay nakipaglaban ng sandali bago ito bumagsak. Sa sandaling bumagsak ito, ang origin soul ni Wang Lin ay nilamon ng magnetic thunder. Ngunit dahil hindi ito na-absorb kundi nalunok pagkatapos mabagsak, ito ay mas mahina kaysa sa iba pang mga uri ng kasamang kidlat. Gayunpaman, hindi na ito alintana ni Wang Lin. Matapos ma-absorb ang 5 uri ng kasamang kidlat, mabilis silang umiikot sa paligid ng kanyang origin soul. Sa sandaling iyon, ang kanyang cultivation ay tumagos mula sa huling bahagi ng Nirvana Shatterer at umabot sa tuktok ng Nirvana Shatterer. Nang maabot ng kanyang thunder cultivation ang tuktok ng Nirvana Shatterer, ang kanyang origin soul ay mabilis na pinalawak bago sumabog sa ika-6 na uri ng kasamang kidlat, ang Dao Thunder. Natagpuan ng Scatter Thunder Clan ang Dao Thunder sa Inner Realm. Tanging ang mga cultivator ng Inner Realm ang nagko-cultivate ng Dao at nakabubuo ng Dao Intent. Ganito nabuo ang Dao Thunder. Kung ito ay lumaban, hindi magdadalawang isip si Wang Lin na durugan ito. Dumating ang kanyang origin soul na may lakas ng isang malaking hukbo, ngunit hindi lumaban ang Dao Thunder. Ang komplikadong Dao Intent ay nagmula sa walang katapusang kaluluwa sa loob ng kidlat. Nakaramdam si Wang Lin na pamilyar ang mga kaluluwang ito. Lahat sila ay mga cultivator mula sa Inner Realm. Nararamdaman din ng mga kaluluwang ito ang Dao Intent ni Wang Lin at sumugod patungo sa kanyang origin soul. Nang hindi na kailangang DevR ni Wang Lin, ang Dao Thunder ay nag-integrate sa sarili nito. Isang perpektong integration. Lahat ng 6 na uri ng kasamang kidlat ay nalunok at mabilis na umiikot sa paligid ng Thunder Essence ni Wang Lin. Ang kanyang Thunder cultivation ay umabot na sa tuktok ng Nirvana Shatterer. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, at sa marka ng kidlat sa kanyang kanang mata, ang 6 na uri ng kasamang kidlat ay umiikot. Walang katapusang mga alingawngaw ng kidlat ang narinig mula sa kidlat sa langit. Ang 100,000 mga cultivator na naghanap kay Wang Lin ay agad na napansin ang pagkakaiba sa kidlat. Pagsamasamahin ng kanilang mga divine senses at nisweep ang buong planeta, ngunit wala pa rin silang natagpuan. Kung hindi dahil sa Xinyan sect na hamarang sa kanila, ang mga cultivator ay magpapatuloy na kalimutan ang lahat ng buhay sa planeta at i-refine ng buong planeta upang pilitin si Wang Lin na lumabas. Ang mga sinag ng liwanag ay nagbigay ilaw sa kalangitan. Puno ng cultivator ang buong paligid. Nagpakita ng isang ngisi si Wang Lin. Kumpleto na ang 6 na uri ng kasamang kidlat, ngunit hindi ito ang katapusan. Kailangan pa niya ng 3 uri ng kidlat upang makumplito ang kanyang Thunder Essence. Ngunit wala siyang ideya kung saan hahanapin ang 3 natitirang ito. Pagdating sa kasamang kidlat, kailangan sundin ang mga patakaran at hanapin ito. Kung sinabi kong ito ay kasamang kidlat, magiging ganun ito. Hindi mahilig sumunod sa mga patakaran si Wang Lin. Dahil wala siyang ideya kung ano ang 3 uri ng kasamang kidlat, gagawin na lang niya ang sarili niyang mga kidlat. Nais kong makita kung makakamtan ko ang 3 hakbang sa tulong ng aking Thunder Essence na makumplito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng pula at ang G-Realm niya ay tumagos. Ang G-Realm ay Divine Retribution at kidlat din. Hindi ko alintana kung ano ang Divine Retribution noon, ngayon ikaw ang G-Thunder at aking 7 uri ng kasamang kidlat. Ako si Wang Lin, ako ang kidlat ng langit. Ang aking mga salita ay utos na susundin mo habang buhay. G-Thunder, bumalik. Sa ilalim ng kalooban ni Wang Lin, ang G-Thunder ay yumalulong at sumugod patungo sa kanyang kanang mata. Tumagos ito sa mata at nai-imprinte sa kanyang pupil. Naging 7 uri ng kasamang kidlat ito. Sa oras na iyon, sa loob ng kanang mata ni Wang Lin, ang 7 uri ng kidlat ay umiikot sa kanyang Thunder Essence. Isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Si Wang Lin ay nagsanib na sa kabundukan. Ang pagsabog ng kidlat ay kumalat sa kabundukan at sa buong kontinente. Ang kalangitan ay parang umuugong sa thunderous rumble, at walang katapusang kidlat ang sumabog sa buong kontinente. Ang kidlat na ito ay hindi makakasakit sa mga mortal, ngunit ito ay napakaliwanag. Ang mga cultivator na naghahanap kay Wang Lin ay nagulat at naging sabik, nagsimula silang maghanap muli. Maraming mga cultivator sa Heaven's Blight stage ang nagtulungan, kaya tumaas ang kanilang divine senses ng malaki. Thunder Toad. Isa kang mabagsik na hayop at may dala-dalang sariling bloodline. Matagal ka nang sumunod sa akin, at kahit hindi mataas ang iyong cultivation level, na-cultivate mo ang aking defying nature. Ngayon, bilang Lord ng Kidlat, ipinagkakalob ko sa iyo ang titulo ng ikaw ang 8 uri ng kasamang kidlat, ang Bloodline Thunder. Hindi ko alintana kung ano ang 8 uri ng kidlat noon, mula ngayon, ikaw ang magiging walang hanggang 8 uri ng kasamang kidlat. Ang Divine Sense ni Wang Lin ay malakas, at nang kumalat ito, ang Thunder Toad na matagal nang sumunod sa kanya ay lumitaw. Ang Thunder Toad ay yumalulong at naging kidlat na tumagos patungo sa kanang mata ni Wang Lin.
Sa isang iglap, nawala ang Thunder Toad at ang isang kidlat na Bloodline Thunder ay lumitaw sa kanang mata ni Wang Lin. Ang 8 uri ng kasamang kidlat ay umiikot sa kanyang Thunder Essence. Ngayon, nagbago ang mga kulay ng mundo at naghiwa-hiwalay ang mga ulap. Hindi lamang ang lupa, kundi pati na rin ang kalangitan ay natakpan ng kidlat. Ang mga thunderous rumbles ay kumalat at pinanindigan ang isipan ng lahat ng mga cultivator dito. Ngayon ang kalangitan ay kidlat, at ang lupa ay kidlat din. Ang espasyo sa pagitan ay napapalibutan ng kidlat. May atraksyon sa pagitan ng kidlat mula sa langit at kidlat sa lupa. Ang mga kidlat na nag-uugnay sa langit at lupa ay lumitaw. Ang 100,000 mga cultivator na naghahanap kay Wang Lin ay hindi nasabik, kundi natatakot. Hindi pa nila nakita ito dati. Habang pinapanood ang kidlat, ang kanilang mga puso ay nagsimulang manginig. Ang huling uri ng kidlat. Hindi ko mahanap ang huling uri ng kasamang kidlat sa mundong ito, ngunit sa buong buhay ko, lagi kong nilabanan ang langit. Tumanggi akong sumunod sa tadhana, at magiging lord ako ng mundo. Wawasakin ko ang langit at babagsak ang lupa. Laban ako sa langit para sa kaluluwa ng aking asawa at ninakaw mula sa oras. Nabuhay akong isang cultivator na lumalaban sa langit. Kahit puno ng dugo, wala akong pagsisisi. Ako, si Wang Lin, ay naglakbay sa buong mundo ng 2,000 taon, ngunit nanatili akong kalmado. Nais kong magkaroon ng isang pusong lumalaban at mag-cultivate ng will na lumalaban sa langit. Dahil hindi ko mahanap ang huling uri ng kasamang kidlat, gagamitin ko ang buong buhay ko sa pag-cultivate upang buuin ang Defying Thunder. Ang Defying Thunder ay hindi pa ipinanganak kailanman, ngunit ngayong araw, sa aking utos, ang mundong ito ay magsilang ng Defying Thunder na papalit sa ikasyam na uri ng kasamang kidlat ng nakaraan at magiging tanging ikasyam na uri ng kidlat, Defying Thunder. Ang kalooban ni Wang Lin ay puno ng kabaliwan at lakas. Tumayo siya ng bigla at tumingin sa kalangitan. Ang kanyang katawan ay diretso tulad ng isang puno, puno ng will na lumalaban sa langit. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat, at ang kanyang aura ay tumagos sa langit. Ang kanyang puso ay naglalaman ng paglalaban at nagbabalikwas laban sa tadhana. Ang nangyari sa 7 million worlds ay tinanggal ang aking huling pag-aalinlangan. Kung ang langit ay hindi sensitibo, tayong mga cultivator ay dapat lumaban. Kung hindi ito nagmamalasakit, bakit nito pagkukontrolin ang lahat ng buhay at pagmumukhaing laro ang buhay ko? Ang boses ni Wang Lin ay yumalulong, at ang walang katapusang kidlat ay tila umuugong. Ang kidlat ay nagbuo ng isang dambuhalang lawan ng kidlat at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang isang kidlat na hindi pa kailanman lumitaw mula pa sa simula ng panahon ay ipinanganak mula sa mga salita ni Wang Lin. Hindi ito nakikita at hindi kayang makita ng karamihan. Tanging ang mga may pusong lumalaban lamang ang nakakaramdam nito. Nang biglang lumitaw ang kidlat na ito, tumagos ito patungo sa kanang mata ni Wang Lin. Dala nito ang paglaban sa tadhana at langit. Ito ay mabilis na nag-integrate. Sa kanang mata ni Wang Lin, kumpleto ang 9 na uri ng kidlat sa paligid ng kanyang Thunder Essence. Habang sila ay umiikot, bumuo sila ng isang tato ng kidlat sa kanang mata ni Wang Lin. Sa sandaling nabuo ang tato ng kidlat, isang hindi maipaliwanag na lakas ng kidlat ang sumabog mula sa katawan ni Wang Lin tulad ng walang katapusang pagsabog ng bulkan. Habang umuugong ang kidlat, isang dambuhalang pintuan ng ilusyon ay biglang lumitaw sa harap ng mga nagulat na cultivator sa planeta. Ang pintuang ito ay walang hanggan at parang bahagi ng langit mismo. Parang pintuan ng langit, at kung ito ay mabuksan, maaari nilang iwanan ang mundong ito. Ikatlong hakbang, Great Void Gate. Agad na nakilala ito ng ilan sa mga cultivators, at nagbago ang kanilang ekspresyon. Puno ng hindi paniniwala ang kanilang mukha. Sa sandaling lumitaw ang pinto, malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang hindi maipaliwanag na lakas na nanggagaling dito. Parang ang lahat ng mayroon siya ay walang halaga kumpara rito. Kahit hindi ko kayang durugan ito, kailangan kong subukan. Kabanata 1369 Thunder Tattoo Shakes the Heavens. Sa sandaling ito, hindi na nagtago si Wang Lin at itinataas ang kanyang kamay at hinayla pababa. Ang hadlang na nagtatago sa kanya ay punit at ipinakita niya ang kanyang sarili sa buong mundo. Ang kakanyahan ng kidlat ay kumikislap ng maliwanag sa kanyang kanang mata sa anyo ng tato ng kidlat, at sumigaw si Wang Lin. Ang aking kakanyahan ng kidlat, durugan mo ang pintuang ito. Tato ng kidlat, lumitaw. Sa sandaling binanggit niya iyon, kumidlat ang liwanag sa kanyang mata at tumagos mula sa kanyang katawan. Isang higanting tato ng kidlat na may taas na 10,000 talampakan ng lumitaw. Ang tato ng kidlat ay umatungal ng malakas at nagpasik ng kidlat mula sa buong mundo. Siya ang pinuno ng kidlat. Ito ang tato ng kidlat na nilikha ni Wang Lin sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang pagsasanay sa kidlat. Durugan mo ang pintuang ito para sa akin. Sumigaw si Wang Lin habang itinaas ang kanyang kamay na parabang tinutulungan ng tato ng kidlat, pagkatapos ay sumugod siya patungo sa higanting pintuan. Si Wang Lin ay naging isang kidlat na ngayon.
Ang kanyang katawan, ang kanyang pinagmulan na kaluluwa, ang kanyang isipan, at ang lahat sa kanya ay naging isang kidlat na lumalaban sa langit. Ang kidlat ay umatungal habang mabilis na tumakbo patungo sa dakilang pintuang buwan. Pabilis ng pabilis habang papalapit na. Ang 10,000 mga mag-aaral ng kulto ay nanatiling walang galaw habang pinagmamasdan ang eksenang ito. Ang kanilang mga katawan ay nanlupaypay sa takot at nanginginig ang kanilang mga isipan. Matapos buksan ang pintuang ito, makararating si Wang Lin sa ikatlong hakbang. Agad na nilapitan ni Wang Lin ang pintuan, at ang tato ng kidlat ay walang awa na sumalpok sa pintuan. Isang kalabog na yumunig sa langit ang umabot sa buong mundo. Pati ang kalawakan ay nanginginig at kumalat sa malalayong lugar. Ang kidlat ni Wang Lin ay biglang tumama sa pintuan at nagsimula ng isang hindi kayang ipaliwanag na pagbagsak. Ang lakas na ito ay kayang punitin ang mundo. Ito ay naglalaman ng kakanyahan ng kidlat ni Wang Lin at lahat ng kasamang kidlat. Habang umuugong ang kalabog, biglang bumagsak ang kidlat. Lumabas ang katawan ni Wang Lin at umubos siya ng maraming dugo. Ang kanyang katawan ay tinulak pabalik ng puwersa at bumagsak sa lupa. Hindi gumalaw ang dakilang pintuang buwan. Biglang tumayo si Wang Lin at sumugod ulit na may sigaw. Ang kanyang mga kamay ay nag-form ng mga seal at muling lumitaw ang tato ng kidlat. Ang kidlat sa kanyang katawan ay sumabog papunta sa tato ng kidlat, na nagdulot dito upang lumaki ng mga 10,000 talampakan. Sumigaw siya at sumugod patungo sa dakilang pintuang buwan. Buksan mo para sa akin. Buksan. Ang boses ni Wang Lin ay kumalat sa buong planeta ng mga kulto at yumanig ang mga puso ng 100,000 mag-aaral ng kulto. Nakatulala sila habang sumugod si Wang Lin patungo sa dakilang pintuang buwan. Natatakot sila. Kung sila ang naruroon, wala silang lakas ng loob na magsagawa ng ganito. Ang tunog ng kidlat ay kumalabit sa buong mundo at isang shockwave ang kumalat. Muling bumagsak ang kidlat ni Wang Lin at isang tunog ng pumutok mula sa kanyang katawan. Umubos siya ng dugo, ang kanyang katawan ay dagwang gulo, at muling bumagsak sa lupa. Hindi nagbago ang dakilang pintuang buwan. Walang pagnanais ng pagbukas nito, at tila mawawala na sa mundo. Hinding-hindi ako susuko. Ang mga mata ni Wang Lin ay pumutok ng dugo at puno ng kabaliwan. Habang ang pintuan ay malapit ng mawala, sumugod siya ulit. Ang kanyang mga kamay ay nag-form ng seal at ang kidlat mula sa langit at lupa ay nagsimulang magpatungo sa kanya. Ako ang pinuno ng kidlat. Lahat ng kidlat sa kalangitan ng mga bituin, magtipon para sa akin. Habang ang mga salita ni Wang Lin ay umuugong, ang lahat ng kidlat sa planeta ay nagtipon patungo sa kanya. Ang kidlat ay nagmula pa sa labas ng planeta mula sa 50 kilometro. 500 kilometro. 5,000 kilometro. 50,000 kilometro. 500,000 kilometro. 5,000,000 kilometro ang layo. Walang katapusang kidlat ang lumitaw sa loob ng 5,000,000 kilometro mula sa kinaroroonan ni Wang Lin at tumakbo patungo sa kanya. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay naging isang malaking vortex at hinihigop ang lahat ng kidlat patungo sa kanya. Ang kidlat ay damaloy papasok sa kanyang katawan at bumuo ng isang higanting tato ng kidlat na may taas na daan-daang libong talampakan. Ang tato ng kidlat ay umatungal. Nandyan ang hindi pagpaparaya ni Wang Lin. Pagkatapos nitong lumitaw, sumugod ito patungo sa pintuan sa ikatlong pagkakataon habang sumigaw si Wang Lin. Ang kidlat ay yumanig sa langit nang sumalpok ito sa dakilang pintuang buwan na malapit ng maglaho. Sa sandaling ito, ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig ng malakas at ang tato ng kidlat ay bumagsak. Isang hindi maipaliwanag na shock ang kumalat na parang baliw. Si Wang Lin ay umubo ng dugo at damaloy ang dugo mula sa kanyang katawan. Tinulak siya ng shockwave at siya ay napaatras ng malayo. Ngunit, ang hindi gumagalaw na pintuan ay umatungal at hindi inaasahang nagbukas ng kaunting bitik pagkatapos matamaan ng kidlat na naglalaman ng hindi malupig na kalooban ni Wang Lin. Bagamat ang agwat na ito ay napakaliit, nagbukas ito. Bagamat malayo pa mula sa ganap na pagbukas, nagbigay ito ng pag-asa kay Wang Lin. Ang walang katapusang pintuan ay unti-unting naglaho. Ang katawan ni Wang Lin ay tinulak ng impact at malakas na bumagsak sa lupa. Matapos ang isang sandaling katahimikan, hindi alam kung sino ang unang sumigaw, ngunit ang mga mata ng lahat ay tumutok sa lugar kung saan bumagsak si Wang Lin. Patayin! Ang taong ito ay hindi nakapagtagumpay sa pagpasok sa ikatlong hakbang at malubhang nasugatan. Ang pagpatay sa kanya ay malaking gantimpala. Siyang nagwasak sa Scatter Thunder Clan. Patayin siya at magiging kilala ang iyong pangalan sa buong Ancient Star System. Malakas ang taong ito, kaya hindi natin siya dapat bigyan ng pagkakataong gumaling. Dapat natin siyang patayin agad. Habang umuugong ang mga sigaw ng pagpatay, ang 100,000 mag-aaral ng kulto ay nagsimulang gumalaw. Gumamit sila ng mga spells at mga yaman habang sumugod kay Wang Lin. Ang langit ay tinakpan ng liwanag ng mga yaman at spells. Bumuo sila ng isang nakamamatay na aura na dumaan patungo kay Wang Lin.
May isang kumikislap ng lamig sa kanyang mga mata. Bagamat siya ay nasugatan, sa kanyang talino, siya ay handa na. Nang dumating ang mga pag-atake, piniga ni Wang Lin ang lupa at itinaas ito ng malakas. Ang buong hanay ng bundok ay umatungal at napuno ng kidlat. Sumugod si Wang Lin sa hangin, at ang bundok ay tumaas sa hangin kasama niya. Ang mga hindi mabilang na mabagsik na hayop ay nagsitaka sa takot at malalaking puno ang bumagsak, na nagpasik ng isang dambuhalang ulap ng alikabok. Ang eksenang ito ay nakakapangilabot na nagdulot ng takot sa mga mata ng mga mag-aaral ng kulto na nakapaligid. Ang eksenang ito ay sapat na upang magpamangha sa sinuman. Ang hanay ng bundok ay tinakpan ng kidlat at itinaas sa hangin. Sumigaw si Wang Lin habang hindi wave ang kanyang kamay at ang hanay ng bundok ay nahati sa hindi mabilang na mga bundok ng kidlat na nagkalat sa lahat ng direksyon. Nagbanggaan ang mga yaman at spell sa hindi mabilang na mga bundok ng kidlat, na lumikha ng isang kalabog ng kidlat. Maraming mag-aaral ng kulto ang hindi nakaiwas ng mabilis at tinamaan ng mga bundok ng kidlat. Umubo sila ng dugo at ang kanilang mga katawan ay bumagsak. Ang mga kaluluwa ng ilang tao ay ganap na naglaho. Ngunit kung ito lang, hindi ipapakita ang mga pamamaraan ni Wang Lin. Bagamat siya ay nasugatan siya mula sa dakilang pintuang buwan, at ang kanyang pagsasanay sa kidlat ay kailangang umabot sa tuktok ng Nirvana Shatterer upang magamit ang dakilang pintuang buwan. Ang mga ordinaryong mag-aaral ng kulto ay hindi karapat-dapat na seryosohin sa kanyang mga mata. Mga bundok ng kidlat, itago ang aking kidlat at gawin silang thunder upang iselyo silang lahat. Bagamat hindi ito sapat upang iselyo kayo ng habang buhay, sapat na ito upang makaalis ako. Ngumiti si Wang Lin habang hindi wave ang kanyang kamay at walang katapusang kidlat ang nagsanib sa hindi mabilang na mga bundok ng kidlat. Habang ang mga kalabog ay umuugong, ang hindi mabilang na mga bundok ay bumaba mula sa itaas at bumagsak sa mga mag-aaral ng kulto. Ang mga ito ay nagtagpo at bumagsak sa mga mag-aaral ng kulto. Ang 100,000 mag-aaral ng kulto ay natakot at maghahati-hati na. Gayunpaman, ang kidlat ay pumulibot sa kanila, binabaluktot ang enerhiya ng pinagmula ng mundo at pinipigilan silang makatakas. Ang hindi mabilang na mga bundok ay bumaba mula sa langit at bumagsak sa lupa, ganap na isinilyo ang 100,000 mag-aaral ng kulto sa ilalim nito. Ang mga taong ito ay may iba't ibang antas ng pagsasanay, at malinaw na hindi kayang labanan ni Wang Lin ang mga ito, kaya't inutang niya ang mga bundok ng kidlat upang iselyo sila. Sa ngayon, ang mga kalabog ng kidlat ay umuugong habang ang mga mag-aaral ng kulto ay nagsisikap na basagin ang mga bundok ng kidlat na nagsisilbing pangsil sa kanila. Ang mga bundok ng kidlat ay umuugong ng malakas at maraming mga bato ang nahulog. Tila maaari silang mag-collapse anumang oras at payagan ang mga 100,000 mag-aaral ng kulto na makalabas. Ngumiti si Wang Lin ng puot habang kumikislap ang kidlat sa kanyang kanang mata at muling lumitaw ang tato ng kidlat. Sa sandaling lumitaw ito, ang kidlat mula sa langit ay lumitaw at pinigilan ni Wang Lin ang kanyang kamay. Ang tato ng kidlat ay nahati sa hindi mabilang na mga bahagi at ipinatong sa hindi mabilang na mga bundok ng kidlat. Para itong isang rune na inilagay upang magsimula ang tunay na seal. Ang paggamit ng hindi mabilang na bundok ng kidlat upang iselyo ang 100,000 mag-aaral ng kulto ay magpapasikat kay Wang Lin. Nang lumapag ang tato ng kidlat, hindi na kumilos ang mga bundok. Naging mas matatag pa sila. May ilang galit na mga sigaw na bahagyang naririnig mula sa ilalim ng mga bundok, ngunit hindi nila kayang sirain ang seal sa maikling panahon. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla. Siya ay nasugatan mula sa dakilang pintuang buwan at pagkatapos ay kailangang iselyo ang 100,000 mag-aaral ng kulto, kaya't siya ay pagod na. Ito ay simula pa lamang ng pangangaso ng Ancient Star System. Hindi ako pwedeng manatili dito. Kumislap ang katawan ni Wang Lin at kumuha siya ng isang hakbang pasulong. Ang mga ripples ay umuugong habang siya ay nawala gamit ang special bending. Pati ang pagtapos ng aking kakanyahan ng kidlat ay hindi kayang buksan ang hadlang patungo sa ikatlong hakbang, hindi kayang buksan ang dakilang pintuang buwan, muling lumitaw ang katawan ni Wang Lin at agad siyang kumuha ng isa pang hakbang. Ngunit kung ang isang kakanyahan ng kidlat ay hindi sapat, gagamitin ko ang dalawang kumpletong kakanyahan upang durugan ito. Kung hindi sapat ang dalawa, hindi ko kayang paniwalaan na ang 5 kumpletong kakanyahan ay hindi kayang buksan ang dakilang pintuang buwan. Sa ganitong paraan, agad akong makararating sa ikatlong hakbang at ituturing na isang malakas na tao sa ikatlong hakbang. Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig at determinado habang siya ay muling nawala. Kabanata 13:17 Nagkamali ako sa kanya. Pagkatapos mailabas ni Wang Lin ang tato ng kidlat, umalangaw ang tunog ng kidlat na dumadaan sa mga bundok, at ang mga hiyaw ng 100,000 mag-aaral ng kulto na naiselyo doon ay naging mas mahina. Parang sila ay ganap na naiselyo at wala nang tunog na lumalabas. Ang tato ng kidlat na ipinatong sa mga bundok ay nagbigay ng isang malamisteryosong liwanag at isang mahina ngunit matinding lakas ng kalangitan. Pagkalipas ng mahabang oras, may mga alon na lumitaw sa kalangitan sa ibabaw ng mga bundok at isang tao ang lumabas.
Siya ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berde, at sa sandaling lumabas siya, kumunat ang kanyang mga mata. Hindi siya tumingin sa mga bundok, kundi sa kalangitan. Kakatapos lang lumitaw. Pintuang buwan. Ito ang aura ng pintuang buwan, hindi maaaring magkamali. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay mukhang malungkot habang titig na titig siya sa kalangitan, parang naghahanap ng isang bagay. Hindi pa nabuksan ang pintuang buwan. Kung hindi, malalaman ito ng aking orihinal na katawan. Isang mag-aaral ng kulto na kayang magpatawag ng pintuang buwan. Kawili-wili, hindi nakakapagtaka na ang Sovereign Council ay magiging magaan ng loob at maglalabas ng isang ranggo 5 na espiritu ng Dao. Ang lalaking ito ay ang avatar ni Master Simo. Hindi siya nagmadali kanina. Dahan-dahan niyang tinahak ang landas at hindi siya gaanong nag-alala tungkol sa pagdakip. Ngunit ngayon, nagbago ang lahat at naging mas seryoso siya. Pagkatapos niyang ilihis ang kanyang tingin, tumingin si Master Simo sa bundok sa ibaba niya at muling kumunat ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at tinutok ang tingin sa tato ng kidlat na ipinako sa mga bundok. Mas naging seryoso ang kanyang itsura. Isa siyang mag-aaral ng kidlat. Sinusubukan niyang maging isang mag-aaral ng ikatlong hakbang bilang isang mag-aaral ng kidlat. Sa buong kasaysayan, ang mga mag-aaral ng kidlat ang pinakamahirap makarating sa ikatlong hakbang. Ang kidlat ay isang kapangyarihan ng kalangitan, at kahit sa Scatter Thunder Clan, isa lamang ang nakarating sa ikatlong hakbang. Tumigil din siya sa unang yugto ng Nirvana Void, ngunit kung siya ay naging baliw at nagpatawag ng kidlat mula sa langit, kahit ang mga mag-aaral ng kulto sa kalagitnaan ng Nirvana Void ay magkakaroon ng sakit ng ulo sa pakikisalamuha sa kanya. Hindi nakakapagtaka na gusto niyang sirain ang Scatter Thunder Clan. Ang layunin niya ay tiyak na ang walang hanggang kidlat sa Scatter Thunder Clan. Pagkatapos niyang lumunin ang walang hanggang kidlat, pinaandar niya ang pintuang buwan. Ang ekspresyon ni Master Simo ay seryoso at tinatayang niya kung anong nangyari. Ang mas nakakatakot ay kahit pagkatapos niyang subukang sirain ang pintuang buwan, mayroon pa siyang lakas na pagsamahin ng kidlat at ang mga bundok upang iselyo ang 100,000 mag-aaral ng kulto. Ang ganitong uri ng tagumpay ay hindi kayang makamtan ng isang ordinaryong tao. Dapat ay matagal na niyang pinlano ito. Tanging isang tao na may matinding kalmado at planado ang kayang gawin ito. Huminga ng malalim si Master Simo at isang misteryosong liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Nagkaroon siya ng matinding interes kay Wang Lin. Ang pangangaso ng isang sinaunang Diyos ay nagpapasaya sa akin, at ngayon ay maaari kong manghuli ng isang mag-aaral ng kulto tulad nito. Maganda. Tumawa si Master Simo at hindi man lang tinulungan ang 100,000 mag-aaral ng kulto sa ibaba bago siya lumiko at umalis. Ngunit pagkatalikod niya, bigla siyang nanginig at lumingon muli. Maingat niyang tinitigan ang kalawakan kung saan lumitaw ang pintuang buwan. May hindi tama, sa kauna-unahang pagkakataon, natagpuan ng takot at hindi pagkakaintindi sa kanyang mukha, kasama na ang pagdududa at pagkabigla. Wala ni isang bakas ng Joss Flames. Pumatagilid si Master Simo at itinanghal ang kanyang kanang kamay. Sumabay ang hangin at napuno ang mundo, na bumuo ng isang malaking imahe. Ipinakita ng imahe ang tatlong pagtatangka ni Wang Lin na basagin ng pintuang buwan. Habang pinagmamasdan ito ng nakatulala, ang mukha ni Master Simo ay agad na pamatla. Hindi niya ginamit ang Joss Flames. Wala man lang kahit isang bakas ng Joss Flames sa kanya. Hindi siya umasa sa Joss Flames, kundi pinatawag lang niya ang pintuang buwan sa pamamagitan ng pagkumpleto ng kanyang asensya. Hindi ito narinig, at nagawa niyang buksan ang pintuang buwan sa isang kisap mata. Paano ito posible? Walang makakakumpleto ng kanilang asensya nang hindi ginagamit ang Joss Flames. Walang makakapagsimula ng pintuang buwan nang hindi ginagamit ang Joss Flames. Unti-unting nawala ang takot sa mga mata ni Master Simo at pinalitan ito ng kalmado at kapayapaan. Kumuha siya ng isang hakbang pasulong at gumalaw ng isang bilis na ilang beses na mas mabilis kaysa sa pagdating niya, nagmamadali habang tinutugi si Wang Lin sa daang tinahak niya. Sa sandaling ang kidlat na asensya ni Wang Lin ay umabot sa pagkumpleto at ipinatawag ang pintuang buwan, sa Blue Silk Clan, ang mga kamay ni Dao Master Blue Dream sa ibabaw ng zither ay biglang nanginig. Itinaas niya ang kanyang ulo, binanggit ang mga manggas, at nagmamadaling lumabas ng silid. Si Li Chanmei ay nakaupo sa isang upuan at tinitingnan ng kanyang ama, ngunit hindi nagsalita. Gayunpaman, ang pagkalito sa kanyang mga mata ay nawala at napalitan ng kaliwanagan. Parang naaalala niya ang marami. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad palabas. Sa sandaling lumabas si Dao Master Blue Dream mula sa silid, ipinagpag niya ang kanyang kanang kamay. Walang katapusang asul na liwanag ang pumuno sa kalangitan at mabilis na nagbago sa mga gumagalaw na larawan. Ang mga larawan ay naglalaman ng tatlong pagtatangka ni Wang Lin na basagin ng pintuang buwan. Tinutok ni Dao Master Blue Dream ang tingin sa mga larawan at maingat na tiningnan ang mga ito. Habang tumatagal, ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso at sa huli ay puno ng pagkabigla.
Ito ay isang napakabihirang ekspresyon sa mukha ni Dao Master Blue Dream. Pinagwedjian ng iyong ama. Ang isang tao. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ako ay nagkamali, matapos ang matagal na katahimikan, isang buntong hininga ang inilabas ni Dao Master Blue Dream at may bakas pa ng hindi pagkakaintindi sa kanyang mga mata. Magpapatuloy ka pa ring magkamali. Walang makakakita sa kanyang hinaharap. Kahit isa ka sa 5 masters ng Ancient Star System, hindi mo pa rin makikita. Tumingin si Li Qianmei sa lalaki na sumusubok basagin ng pintuang buwan sa mga larawan at ngumiti ng magaan. Iniisip mo ba na sinisisi ko ang iyong ama? Tinitigan ni Dao Master Blue Dream ang kanyang sariling anak na may masalimuot na ekspresyon. Shake ng ulo si Li Qianmei at mahinang nagsalita, hindi ko pa naaalala ang lahat ng aking alaala, konti lang. Kung talagang nakalimutan ko siya, mas mabuti pang hindi na tayo magkita muli. Ngunit, dahil may naaalala ako, hindi ko ito palalampasin, kapag naibalik ang aking alaala, hahanapin ko siya. Ang babae na nagbunyi ng posisyon ni Wang Lin ay nag-aaral sa isla sa gitna ng lawa ng pinatawag ni Wang Lin ang pintuang buwan. Ang maraming mga bulaklak at halaman ay natuyo at mabilis na nag-collapse. Ang lawas sa paligid ng isla ay naging magulo, bumuo ng isang vortex sa paligid ng isla. Biglang bumukas ang mga mata ng babae, na nagbigay ng isang misteryosong at nakakagulat na liwanag. Ang unang palatandaan ay ang mga bulaklak na natutuyo. Ang ikalawang palatandaan ay ang lawa na nagiging vortex. Ang ikatlong palatandaan ay ang kidlat na bumababa. Ang ikaapat na palatandaan ay ang dagat ng apoy. Ang ikalimang palatandaan ay ang isla na humahati. Ang ika-6 na palatandaan ay ang mga labi ng ninuno na nagkabasag. Habang nagsasalita ang babae, umuugong ang langit at isang kidlat ang bumagsak sa burol ng isla, ito ay nakakagulat. Ang ekspresyon ng babae sa itim ay nagbago ng malaki. Ang ninuno ay nagbigay ng 9 na palatandaan, at ngayon 3 na sa mga ito ang lumitaw. May isang star domain sa Ancient Star System na maraming mga planetang pangkulto. Higit sa 1,000 na planeta ang pumupuno sa malawak na star domain na ito. Ito ay isang napakilala na lugar sa Ancient Star System na tinatawag na Fallen Land. Mayroong 372 na maliliit na angkan na naninirahan sa lugar na ito, at ito ay lubhang magulo. Dahil sa kaguluhan, ang mga nagkanulo mula sa malalaking angkan o ang mga nakangkwentro ng malalakas na kaaway ay dumadaan dito. At mas dumami ang mga tao hanggang sa maging isang puwersa na hindi maaaring maliitin. Karaniwan, hindi pinapayagan ng Sovereign Council ang ganitong lugar na mag-exist, at dahil ito ay nagtataglay ng maraming nagkanulo, kinapopautan nito ng maraming angkan. Gayunpaman, sa loob ng mga di mabilang na taon, kakaunti lang ang naglakas loob na umatake sa lugar na ito. Noong mga 20,000 taon na ang nakalipas, ang isang malaking angkan ay naghahanap ng nagkanulo. Nang makita nila ang nagkanulo na pumasok sa lugar na ito, hindi nila pinigilan kundi sumugod sila. Ngunit, sa sandaling pumasok sila, isang malakas na hangin ang dumaan. Agad na namatay ang halos 1,000 mag-aaral ng kulto mula sa malaking angkan. Ito ay isa sa mga alingawngaw. Ang isa pa ay nagsasabi na isa sa 5 masters, si Devil Master 9 Heavens, ay lihim na dumaan dito. Ngunit pinilit siyang umatras na may malubhang sugat at nagtakda ng isang panata na hindi nalalapit kahit kalahating hakbang sa Fallen Land. May isa pang kwento. Sinabi nito na milyong taon na ang nakalilipas, may isang tao na nagnakaw ng isang bagay mula sa Sovereign Council ngunit nakatakas dito. Kahit ang Sovereign Council ay hindi inaasahang natakot, at matapos magtakda ng isang kasunduan sa loob ng 100 taon, umatras sila. Ang iba't ibang mga pangyayari ay naging dahilan upang maging misteryoso ang Fallen Land, at kakaunti lang ang nakakaalam ng mga lihim nito. Gayunpaman, sa kabaligtaran, maraming mag-aaral ng kulto ang nagpunta dito upang maghanap ng kanlungan sa iba't ibang dahilan. Ang Fallen Land ay dahan-daang naging mas masigla at naging pinakamalaking puok kalakalan sa Ancient Star System. Iba't ibang mga yaman ang ipinagpapalit dito. Sa oras na ito, si Wang Lin ay nakaupo sa loob ng isang yungib sa isang planeta na walang gaanong espiritual na enerhiya sa Fallen Land. Ang yungib na ito ay bahagi ng isang bundok, at siya lang ang nandoon. Matagal nang napagdesisyonan ni Wang Lin na pumasok sa Fallen Land. Siyempre ay alam niya ang lugar na ito matapos lunukon ng mga alaala ng maraming mag-aaral ng kulto mula sa Ancient Star System. Ngayon na siya ay pinaphunt ng Ancient Star System Order, ito ay isang medyo ligtas na lugar. Sa huli, ang Sovereign Council ay hindi kontrolado ang lugar na ito, kaya't hindi maipapasa ang order dito. Kahit na hindi ganap na ligtas ang lugar, maaari din itong sabihin sa iba pang mga lugar sa Ancient Star System. Sa labas, patuloy siyang pinapalakas, at, sa huli, kahit ang mga mag-aaral ng kulto sa ikatlong hakbang ay may kikialam. Dahil dito, wala nang pagkakaiba kung saan siya pupunta. Ang Fallen Land ay tumatanggap lamang ng mga gamot at yaman, kung mas kakaiba mas maganda. Kahit na malalaking bilang ng mga orihinal na kristal ay ipinagpapalit.
Nagpalit si Wang Lin ng ilang gamot upang makakuha ng 100 taon ng paninirahan sa yungib na ito. Nagpapalakas si Wang Lin dito sa nakaraang ilang araw at nilunok ang mga gamot upang makatulong sa kanyang paggaling sa mga sugat. Tungkol naman sa kanyang pisikal na sugat, dahil sa tibay ng kanyang sinaunang katawan ng Diyos, halos gumaling na siya. Sa araw na ito, habang nakapikit ang kanyang mga mata, nagbago ang kanyang ekspresyon at dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata. Isang imahe ang lumitaw sa pinto ng yungib at mabilis na pumasok.